Pilyo, tumigil ka. Ang bilis mong magbike. Paano kung mahulog ka? Bakit araw-araw mong iniisip ang pagtatrabaho? Ang hirap ng trabaho. Lolo, 18 na ako, matanda na ako, malapit na birthday ni Tian Tian. Gusto kong gamitin ang perang kinita ko mismo para bilhan siya ng regalo. Si Lolo at mga ate ko ay mahigpit sa akin. Kung malalaman nilang may nobya ako, tiyak na magtatanong sila ng marami. Paano kung matakot si Tian Tian? Bunso, ang pagtatrabaho ay hindi ganoon kadali. Ito ang Black Gold VIP card ni ate. Walang limit. Gamitin mo lang, kahit magkano. Ate, si Bunso ay may 40% ng shares ng Lu Corporation. Wala ba siyang pera? Bunso, gusto mo bang maaga makaranas ng buhay sa lipunan? Kung ganon, pumunta ka sa lab ni ate. Maging assistant ng doktor. Ano sa tingin mo? Apo, kung ayaw mong pakinggan ang payo ng mga ate mo, hintayin natin ang pag-uwi ng pangatlong ate mo. Dalhin ka sa showbiz, maging artista ka na lang. Ang hirap ng trabaho. Lolo, mga ate, matanda na ako. Pwede bang wag niyo akong tratuhin na parang bata? May sarili akong plano. Bunso, may nobya ka na ba? Ate, ano bang sinasabi mo? Paano ako magkakaroon ng nobya? Talaga? Sino ang dalaga? Pero Cheng, ang bata mo pa. Ang magka-girlfriend, kailangan mag-ingat. Dapat may sariling paghuhusga. Malaki ang pamilya natin. Simula bata ka pa, mabait ka na. At protektado ka ng pamilya. Sa labas, madali kang maloko. Ay, wala talaga akong nobya. Si Tian Tian ay napakamalinis. Kahit na ako ay binatang Lu, hindi niya alam. Talaga? Ay, malapit na akong malate sa trabaho. Mag-umpisa na kayo sa kanya-kanyang gawain. Mauna na ako. Oy. Oy. Tiyan. Bunso, mag-ingat ka. Ito ay mula sa unang date namin ni Tian Tian. Ang pull tab na natira mula sa lata. Kinontak ko si Tita Catherine. Ginawa niyang singsing. Ito ang una kong pagkakataon na gumamit ng sarili kong pera para sa regalong inihanda ko. Tian Tian, tiyak na magugustuhan niya. Binata, hindi ba ngayon ang huling araw ng trabaho mo? Pwede naman kayong hindi pumunta? Hindi pwede. Sinabi kong 2 buwan. 2 buwan. Kahit isang araw na kulang. Hindi pwede. Ito ay ang binata ng pinakamayamang pamilya. Pero pumupunta pa rin sa sarili niyang hotel bilang waiter. Ang buhay ng mayayaman. Talagang kakaiba. Yifan. Ito ang Haishi na number 1. Bojen Restaurant. Ito ay membership-based. Hindi basta-basta makakapasok ang ordinaryong tao. Tito Xie, narinig ko kay tatay. Ang net worth ng mga miyembro dito ay nagsisimula sa 10 milyon pataas. Haha, syempre. Tatay, birthday ng ate ko. Binuokan mo siya ng napakagandang restaurant. Sa birthday ko, hindi mo ako binuokan. Sobrang favoritism. Ay, dahil kay Yifan, malaki ang kanyang impluensya. Kung hindi ako magpapakahirap. Oh, dahil pala kay Kuya Yifan. Kuya Yifan, kaya nakinabang ako sa'yo, kuya. Xiaoshuan. Ngayon ang birthday ni Tian Tian. Basta, masaya siya. Kuya Yifan, pumasok na tayo. Tara! Ma'am, ipapakilala ko sa inyo. Ito ang sikat na alak ng hotel namin. Macallan, 1926. Ay, hindi ba yun ang boyfriend ni Tian Tian? Bakit nagse-serve siya doon? Boyfriend ni Tian Tian? Paano naman? Paano naman makikipag-date ang ate ko sa isang waiter? Bilang boyfriend. Totoo ang sinabi ni Yifan. Magandang araw po. Panauhin. Tawagin mo. Para magsilbi dito. Tatay, ikaw. Ginoo, may na-offend ka ba? May ilang tao doon. Hinihingi ka nila sa pangalan, gusto kang serbisyohan. Parang hindi maganda ang intensyon nila. Kung gusto mo, paalisin ko sila para sa'yo. Wala yun. Mamaya ko sila kausapin. Yifan, eto ako. Ito ang Bojen Restaurant. Ang pinakamarangya at pinakasikat ang Romani Room. Pumasok na tayo. Magandang araw po, Ginoo. Ito ay eksklusibong kuwarto para sa SVIP. Ito ay eksklusibong kuwarto para sa SVIP. Hindi kayo maaaring pumasok. Talaga? VIP kami dito. Bakit hindi kami makapasok? Pasensya na, ito ang patakaran ng restaurant. Alam mo ba kung sino ako? Tawagin ninyo ang tagapamahala ninyo. Tito, baka mas mabuting tumigil na tayo? Totoo, SVIP lang ang pinapayagan dito. Lalong gusto kong pumasok. Lalo kung gusto pumasok. Anong nangyari? Tagapamahala, Zhang, ang ilang VIP na ito.
Gustong pumasok sa Romani Room. Tingnan mo. Buksan mo ang pintong ito. Papasukin mo kami. Magandang araw po. Ginoo VIP po kayo. Ang Romani Room namin, SVIP lang ang pwedeng pumasok. Ikaw, Tian. Lucien. Bingi ka ba? Dali, dalhin mo kami sa Romani Room. Tuloy po kayo. Ayos na yan. Wow, talagang top class na kwarto ito. Sobrang marangya talaga. Tito Shi, hindi ko akalain na malaki ang impluensya mo. Nagawa mo kaming makapasok sa Romani Room para kumain. Kuya Yifan, sa susunod, mga bagay na hahangaan mo sa tatay ko. Marami pa. Itong ilang tao, ang kapal ng mukha. Pagpasok pa lang, gusto na agad makinabang. Yung ibang tao, ang kapal ng mukha. Pagpasok pa lang, gusto na agad ng libre. Lucien, bakit ka nandito? Ako nagtatrabaho ako dito. Tatay Xiaoshuan, ito ang nobyo ko, si Lucien, at kaklase ko rin sa kolehiyo. Lucien, ito ang tatay ko, at ito ang kapatid kong lalaki. Kumusta po, Tito? Kumusta, pare? Tian, may nobyo ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tatay, balak ko sanang maghintay pa ng kaunti, bago ko siya ipakilala sa iyo. Part-time lang si Lucien dito. Napakagaling niya. Taon-taon, siya ay may scholarship, at saka siya ay... Scholarship. Magkano ba yan? Kasya ba yan para makabili ako ng damit? Desk. Ang suot mong damit ay high-end na BL mula nung nakaraang taon. Ang presyo ay nasa 30,000 hanggang 50,000 piso. Ang scholarship ko sa isang taon ay 20,000 lang. Talagang hindi sapat para mabili ang buong suot mo. Hindi ko inaasahan ikaw. Isang mahirap na estudyante. Sobrang alam mo ang luxury brands. Niloloko mo ba ang ate ko? Binilhan ka na niya, di ba? Xiaoshuan, ano bang sinasabi mo? Hindi naman si Lucien. Hindi bagay sa formal na okasyon. Lucien, tulungan kita. Tian, umupo ka. Ang anak kong babae na laki sa layaw. Dito naghahain ng plato. Ano bang klaseng gawain yan? Wala yan. Trabaho ko ito. Tara, Lucien, sabay tayong kumain. Ito ang top 1 na restaurant sa Haishi. Tulad niya, bilang waiter lang, makakapasok. Karapat dapat ba siyang umupo at kumain? Xiaoshuan, si Lucien ang nobyo ko. Pwede bang maging magalang ka sa kanya? Lucien, ang kapatid ko ay parang bata. Huwag mo na lang dibdibin. Umupo na tayo. Tian. Ito ang regalo ko sa iyong kaarawan. Buksan mo at tingnan. Oh, hindi ba ito yung pull tab ng lata na naiwan mula sa unang date natin? Ginawa mo itong sing-sing. Ang ganda. Ate, wala man lang logo ito. Mukhang peking galing sa palengke. Panglokohin ka, naive na babae. Hindi ito peke. Ito ay pinadesign ko sa isang taga-disenyo na customized. Ikaw, isang waiter, kaya mong bumili ng customized na bagay? Ito ang regalo ni Lucien. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Tama na. Tigilan nyo na ang away. Kung gusto kumain kayo ng maayos. Hindi pa tayo umorder ng alak. Halika. Ikaw na ang umorder. Papainumin mo siya? Alam ba niya ang tungkol sa alak? Oh, nakalimutan ko. Sigurado ka na first time mo kumain sa ganitong mamahaling restaurant. Ang menu dito ay puro ibang wika. Sigurado di mo maintindihan. At ang alak dito ay napakamahal. Huwag kang matakot. Ako na lang. Serbisyo, isang bote ng pinakamahal nyo dito. Isang bote ng pinakamahal nyo dito. Yung lagi kong iniinom. Yamazaki, 55. Yamazaki, 55. Opo. Ay hindi ka pa graduate? Tapos nagtatrabaho ka na bilang server? Nagtatrabaho habang nag-aaral? Nagtatrabaho habang nag-aaral. Mahirap siguro sa inyo? Hindi naman mahirap ang bahay namin, Tito. Pero nasa hustong gulang na ako, kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Kaya ayaw kong gumastos ng pera ng pamilya. Talagang hinahangaan ko ang iyong kalayaan. Talagang hinahangaan ko ang iyong kalayaan. Ayaw ko namang panghinaan kayo ng loob. Ayaw ko namang panghinaan kayo ng loob. Pero, ang isang puno ay hindi. Gumagawa ng kagubatan. Kung walang magandang background ng pamilya, bilang suporta, mahirap magkaroon ng tagumpay ang isang tao ng mag-isa. Ako naman, inayos ko na. Para kay Tian. Ang susunod niyang landas. Kapag graduate na siya, babalik siya para mangasiwa ng kumpanya ng pamilya. Tatay, malayo pa ako sa graduation.
Binata ilang tao sa inyo. Ano mga trabaho nila? May maliit na negosyo ang pamilya ko. May isang lolo at 3 ate. 3 ate. Mas maraming babae kaysa lalaki. Kaya pala nagtatrabaho ka bilang server. May maliit na negosyo ang pamilya. Malamang hindi malaki ang kita. Sa huli, hindi rin malaki ang mamanahin mo. Ay, pasensya na. Nakalimutan ko lang. Tulad ng sitwasyon ng pamilya mo. Wala ka namang mamanahin 3 ate ko. Mabait sila sa akin. Huwag kayong mag-assume. Tungkol sa pamilya ko. Kayo, kumain na lang kayo. Bakit lagi kayong ini-target si Lucien? Okay lang. Tiyan. Oy, Ano? Tito. Ayos ka lang ba? Lucien, anong ginagawa mo? Ikaw ang unang nanggulo. Tapos ikaw pa ang nagrereklamo. Tama na. Ngayong gabi, may dadaluhan akong handaan sa pamilya Lu. Ang panganay na anak ng pamilya Lu ay napaka-importante sa etiquette. Ang dumi ng damit ko. Paano ako makakapunta? Tito, huwag kang magalit. Hindi ko sinasadya. Kasalanan ni Lucien yan. Oy, Anong ginagawa mo? Ayos na to? tatay, tingnan mo si Lucien. Yung pag-iisip at kakayahang gumawa. Ang galing. Pupunta ako sa banyo. Tito, sasamahan ko kayo. Naiwan ko ang cellphone ko sa banyo. Kunin mo nga sa akin. Sige. Hindi ba nakalimutan mo lang ang cellphone? Aalis ka na? Tito, pasensya na hindi ko mahanap ang iyong telepono. Ang mga tulad ko, maraming paraan para malutas ang mga bagay. Hindi ko kailangan ang iyong mga hindi magandang taktika. Harapin mo ang katotohanan probinsyano. Ikaw at kami ay hindi galing sa iisang mundo. Xitian, dapat mong malaman ang pagpili ng asawa. Kailangan mong maging maingat. Huwag kalimutan ang iyong hinahangad na kinabukasan. Huwag mo akong paulit-ulit na paalalahanan. Umalis na tayo. Ang mga hindi pa nakatapak sa entablado ang nangangailangan nito. Ang mga taong may tunay na kultura ay hindi tatapak sa dignidad ng iba. Tito, salamat sa inyong pagtanggap. Bibisita ako sa inyo sa ibang araw. Ingat sa daan. Mr. Shi. Ang aming bozen, pinakamahal na alak ay hindi ang Yamazaki 55, kundi ang Macallan 1926. Lucien, pasensya na. Bastos ka sumakay na. Hindi ko alam kung bakit ganun ang kapatid ko at tatay ko. Hindi naman sila ganyan dati. Okay lang, Tiyan. Basta't kasama kita anumang hirap ay hindi ko ikakatakot. Lucien, huwag kang mag-alala. Mananatili ako. Sa tabi mo magpakailanman. Tatay, ang ate ko ay naakit ng lalaking ito at sumalungat pa siya sa iyo para sa kanya. Ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala. May paraan ako. Ang oras ko ay mahalaga rin, kaya dumiretso na tayo sa usapan. Ikaw at ang anak ko ay hindi pantay ang antas. Gusto kong iwan mo si Tian. Huwag mo na siyang guluhin. Tito, pinili mo akong imbitahan sa kafe para sabihin ito. Alam ba ni Tian ito? Hindi mahalaga ang opinyon niya. Bata pa siya. Wala siyang alam. Bilang panganay na anak ng pamilya Shi, anong responsibilidad ang dapat niyang gampanan? Ang pamilya Shi, sa Hai Shi, ay tunay na mayamang pamilya. Gaya mo na mababa ang pinagmulan, karapat-dapat ka bang mangarap kay Tian? Kahit maging manugang, ayaw ko. Pinapayuhan kita na kalimutan mo na yan. Dati ko nang narinig mula sa ate. Ang pamilya, Shi, sa Hai Shi, ay matagal nang maganda sa labas pero bulok sa loob. Hindi ito maituturing na tunay na mayamang pamilya. Ako naman, iniayos ko na si Tian, na ikasal sa isang pamilya na mayaman din, ang panganay na anak ng pamilya Sheng Yifan. Kung pag-uusapan ang angkan, edukasyon at itsura, hindi ka makakapantay sa kanya. Ito ay 1 milyon.
Binata, pinapayuhan kitang huwag mangarap ng imposible. Kunin mo ang perang ito, agad at iwan mo agad si Tian Tian. Kung hindi, sisirain ko ang iyong reputasyon. Sa Haishi, hindi ka makakagalaw. Kulang? Hemp. C. Dagdagan ko ng 2 milyon. Kabuuang 3 milyon. Sapat na ba ito? Binata, huwag kang masyadong gahaman. Ikaw ba ay mahilig manira ng tao gamit ang pera? Mga tulad mo, hindi ba dapat kayo magpasalamat na may handang magtapon ng pera sa inyo? Sa inyong paningin, ang kaligayahan ng inyong anak 3 milyon lang ang halaga, pero para sa akin, ang kanyang kaligayahan ay mas mahalaga kaysa anumang pusta. At walang katumbas, pasensya na, hindi ko iiwan si Tian Tian. Pag-ibig? Ang pag-ibig ng mga kabataan ay walang halaga. Hindi tayo galing sa iisang mundo. Ang inyong pamilya ay hindi karapat-dapat sa pamilya Shi. Alam niyo ba ang aking pamilya? Ano ang sitwasyon nito? Sa tingin ko, hindi na ito kailangan. Hindi ka ba sinabihan ni Tian Tian? Malapit na siyang mag-aral sa ibang bansa. Kung mahal ka talaga niya, iiwan ka ba niya at lalayo sa'yo? Tian Tian, Mag-aaral ka ba sa ibang bansa? Alam mo na pala, Bakit hindi mo sinabi sa akin? noong una, sabihin ko sana sa'yo. Pero, natatakot kasi akong tututol ka. Alam mo naman, biomedical. Ang kursong ito, kung mag-aaral ka lang sa ibang bansa, saka magkakaroon ng mas malaking potensyal. Alam mo naman, ang pangarap ko ay gusto kong maraming tao, ang makakain ng mas mura at mas epektibong gamot. Susuportahan talaga kita. Pero, hindi mo dapat itinago sa akin. Pasensya na. Pasensya na. Huwag ka nang magalit, okay? Dati lagi akong nag-aalala tungkol kay Lolo at sa mga ate na hindi nila gusto si Tian Tian. Buti na lang may pangarap siya. Kapag nakapagtapos na si Tian Tian at bumalik, hihilingin ko siyang pakasalan ako. Luchen, sumusumpa ako. Pagkatapos kong pumunta sa ibang bansa, tututok lang ako sa pag-aaral. Kapag graduate na ako at bumalik, magpapakasal na tayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Oo, hihintayin kita. Tian Tian, sa pag-aaral mo sa ibang bansa ngayon, mag-aral kang mabuti. Pagkatapos mong magtapos at bumalik, si Itay ay maghahanap para sa iyo ng isang mabuting asawa at pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Medyo gabi na. Oras na para sumakay. Tian Tian. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito, sobra. Isang palaka na umaasang makakain ng karne ng sisne. Tian Tian, Xie Tian. Oras na para sumakay. Luchen, maghintay ka ng maayos hanggang sa pagbalik ko, ha? Umalis na si Tian Tian. Aalis siya ng 5 taon. Wala kayong pag-asa. Bitawan mo na siya. Hihintayin ko siyang bumalik. Ikaw, tingnan mo ang iyong sarili, ha? Isang waiter, gusto pang umakyat sa mataas na lipunan, pumasok sa mayayamang pamilya. Panaginip lang. Luching! Lucy, Lu Xing, Ikatlong, ate, ang galing ng pagkakataon. hoy, Lu Xing! Lu Xing! Lu Xing! bakit ka tumakbo nang makita mo ako? Chen college student ka na ngayon. Anong plano mo sa hinaharap? Kailangan mo ba si Lolo at ang mga ate mo para tulungan ka? Lolo, hindi na kailangan. Nagparehistro ako ng bagong kumpanya. Espesyalista sa biomedical. Hindi nyo na ako kailangang tulungan. Kaya ko mag-isa. Talagang ikaw ang panganay na apo ni Lolo. Kaya mo nang magtayo ng sarili mong kumpanya. May ambisyon. Gusto kong ihanda ang daan para kay Tian Tian. Kapag bumalik siya, ibibigay ko sa kanya ang kumpanya. Lolo, may klase pa ako ngayong gabi. Mauna na ako sa klase. Lolo, paalam. Mga ate, Isasakay kita sa driver. Itong bata, Si Luchen ay nagka-girlfriend kamakailan. Kaya may mga bagay na hindi maginhawang sabihin sa iyo. totoo bang may girlfriend na siya? Sino? Bakit wala akong alam ni Kaunti? Huwag kang mag-alala. Bata pa siya. Laro-laro lang. At ang girlfriend niya hindi magtatagal.
Alam niyo ba kung bakit siya ngayon pumunta sa airport? Iyon ay para ihatid ang girlfriend niya sa ibang bansa. Ano? Akala ko ang bunso ay para sunduin ako. Alam niyo ba kung sino ang kasama ng girlfriend niya na umalis ng bansa? Sino? Ang panganay na anak ng pamilya Sheng. Sheng Yifan. Ang pamilya ng girlfriend ni Chen Chen ay nasa negosyo ng medikal. At ang pamilya Sheng ay may kontrol sa maraming core technologies. Ang dalawang pamilya ay magkabuhol ang interes, hindi mababaw. Itong babae. Hawak ang meron siya at naghahanap sa kaldero. Nagkaroon ng lakas ng loob na mang-api sa aking bunso. Hahanapin ko siya ngayon para singilin. Huwag kang magmadali. Si Chen Chen ay isang batang may sariling desisyon. Ang ilang bagay ay dapat niyang maranasan mismo para siya ay lumago. Salamat sa inyong lahat. Tian, anong ginagawa mo? Nag-i-intern ako sa isang kumpanya kamakailan. Ang mga tao sa kumpanya ay napakabait sa akin. Oh. Tian. Miss na miss kita, Tian. Na-miss mo ba ako? Magpapaalam muna ako. Tinatawag na ako ng mentor ko. Yifan. President Liu. 5 taon ang nakalipas. Tinago ko kay Tian na itinatag ko ang Tianchen Pharmaceutical. At siya naman ay naging ng German Biological Laboratory, punong mananaliksik. Dahil dito, sina lolo at mga ate tiyak na tatanggapin siya. Ngayong gabi, inimbitahan ko ang aking pamilya para maging saksi sa kasal ko. Tian. Ngayong gabi, sasabihin ko sa iyo ang tunay kong pagkatao. Ano ang ginagawa mo rito? Siyempre, binabati ko si Tian sa pag-uwi. Ito ay mataas na lipunan. Hindi ito lugar para sa isang mahirap na taga-province na dapat puntahan. 5 taon na, hindi ka pa rin sumusuko? Si Tian ngayon ay hindi na tulad ng 5 taon na ang nakaraan. Hindi mo pa rin ba pinapangarap ang maging manugang ng pamilya Xie? Gayunpaman, mabuti na dumating ka ngayon. Tingnan mo ikaw at kami, ang high society, ang malaking agwat sa pagitan natin. Tama ka. Sa pagitan mo at sa akin, mayroon ngang agwat. Lucien, sumusumpa ako pagkatapos kong pumunta sa ibang bansa. Talagang mag-aaral ako ng buong puso. Kapag graduate na ako at bumalik, magpapakasal na tayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Magandang hapon sa inyong lahat, mahal na mga bisita. Maligayang pagdating sa aking welcome home party. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Xie ay talagang napakaganda at walang kapantay. Maganda at matalino. Sabihin pa, kamakailan lamang ay napansin ng Tianchen Pharma at inanyayahan siyang makipagtulungan. Ang sinasabi mo ba ay ang Tianchen Group na 5 taon na ang nakaraan ay biglang sumulpot sa industriya at mabilis na lumago? Ngayon, ito ay naging ang hindi mapag-aalinlangan ng leader ng Tianchen Group sa larangan ng parmasyutiko. Tian, ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Kung gayon, ang pamilya Xi ay hindi ba mula sa isang ordinaryong pamilya ay diretsyo naging sobrang pamilya. Nakita mo na? Ang agwat mo ngayon sa aking ate ay lalong lumalaki. Hindi ka ba nagtanong kung sino ang nagbigay ng imbitasyong ito? Siyempre, ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals. Baka naman ikaw? Una, nais kong ipahayag isang magandang balita. Ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals ay itinalaga ako bilang kanilang CEO at makikipag-sign sila sa aming pamilya Xie ng isang long-term order na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Diyos ko! Isang order na milyon-milyon! Sobrang inggit. Ang pamilya Xie ay nakatanggap ng pabor ng chairman ng Tianchen Group. Narinig ko na ang chairman na iyon ay bata at matagumpay, mahusay at walang kapantay. Baka nagkagusto siya kay Miss Xie? Tian, bukas ay opisyal ka nang magsisimula sa Tianchen Pharmaceuticals. Congratulations! At ang pinakamahalagang bagay ngayon? Nais kong ipahayag isang masayang balita. Noong nag-aaral ako sa ibang bansa, may isang lalaki na tahimik na nag-alay ng 5 taon, naghihintay sa aking pag-uwi. Sa ganitong mahalagang araw,
Nais kong kayo ay maging saksi. Ako, si Xietian, ay magpo-propose sa lalaking ito. Diyos ko. Ako sana ang magpo-propose kay Shitian. Ngunit naunahan ako. Sino kaya ang lalaki na mapalad na maging manugang ng pamilya Xie? Oo nga, excited ako. Ang lolo ko at mga ate, kailan kaya sila darating? Sa pinakamahalagang sandali ng buhay ko. Kailangan kong kasama sila. Siya ay ang tagapagmana ng Shengxi Group. Aking mahal, Sheng Yifan. Mahal ko, Sheng Yifan. Pagka-graduate ko, babalik ako, ikakasal na tayo. Ikaw lang ang papakasalan ko. Tian. Ang manugang ng anak ng pamilyang Xi ay ang panganay na anak ng pamilyang Sheng. Bagay na bagay sila. Hindi lang pumirma ng kontrata ang mga Xi, kundi nakipagtulungan din sa mga Sheng. Ang pamilyang Xi ay tataas na. Tian. Kita mo? Walang kakayahang tao. Ngayon alam mo na kung sino ka. Tian. Ano iyon? Wala lang. Ito, ang fiancé ko na si Sheng Yifan. Siya ang gusto kong makasama sa buong buhay ko. Sa ilang araw, ikakasal na kami. Si Tian. Ngayon, si Chen ang nag-request na dumalo tayo sa handaan. Wala akong pakialam kung anong ginagawa ninyo. Kung may ginagawa kayo, itigil ninyo lahat. Dapat nandito kayo ng eksakto sa oras. Lolo si Xiao Chen. Ang pinakamamahal kong nakababatang kapatid, ang iyong pinakamamahal. Paano ko naman hindi pupunta? Hindi mo na kailangang sabihin. 2 linggo bago tinanggal ko na lahat ng appointments, kinansela ko na lahat. Lolo, huwag kang mag-alala. Ang bagay tungkol sa bunso, ang pinakamahalaga. Darating na ako ngayon din. 5 taon na ang nakalipas. May usapan tayo. Bumalik ka mula sa ibang bansa. Mag-aasawa na tayo. Ano na ang nangyayari? Pwede mo ba akong bigyan ng paliwanag? Lu Chen, ang bagay na ito, talagang mali ang ginawa ko. Pero may mga bagay, dapat ay nakita mo na noon pa. Ano ang dapat kong makita? Lu Chen, gusto mo bang sabihin ko ang lahat? Nang malinaw? Pwede mo bang tingnan ng mabuti? Ang agwat nating dalawa? Maging ang ating pinagmulan, background, o ang ating kasalukuyang katayuan? Mula pa sa simula, iba't ibang antas natin. Ngayon, umaasa ka pa na makasama ako. Napakatawa talaga. Ako at si Yifan, malapit ng ikasal. Huwag ka nang bumalik. Gambalain ang buhay ko. Yung usapan natin? Noon iyon, nagbabago ang tao. Tulad mo na walang-wala, hindi kayang ibigay ang buhay na gusto ko. Si Yifan lang ang makapagbibigay ng kaligayahan na gusto ko. Ganoon pala. Itong si Lu Chen, sobrang ambisyoso naman at gusto pa niyang makipag-agawan ng kasintahan kay Ginoong Sheng. Oo nga, hindi man lang tingnan ang sarili niyang katayuan. Si Xietian ay magkakagusto sa kanya? Susme. Ano ang problema na iniwan ng babaeng mahal? Ang pakiramdam ng pag-iwan, hindi maganda, di ba? Payo ko sa'yo, kalimutan mo na lang. Xietian, sa puso mo pala, pera, kapangyarihan at katayuan. Mas mahalaga kaysa tunay na pagmamahal. Tunay na pagmamahal? Lu Chen, ang naive mo naman. Ako si Xietian. Ngayon ay presidente ng Xie Group. At saka nakuha ko pa ang imbitasyon mula sa Tianchen Pharmaceutical. May milyon-milyong order na naghihintay sa akin. Ngayon, kasama mo ako. Hindi ba para lang sa pera ko? At si Yifan ay tagapagmana ng Sheng Group. Tanging lalaking tulad niya ang karapat-dapat na makasama ako habang buhay. Ang ibig mong sabihin, hindi ako karapat-dapat sa iyo? Oo, tama. Hindi ka talaga karapat-dapat sa kanya. Ako lang ang pinakaangkop. Lu Chen, kung mahal mo talaga ako, dapat maintindihan mo ako, suportahan mo ako. Ngayon, kung mag-aaway tayo, wala itong maganda para sa ating lahat. Habang hindi pa dumarating sa puntong hindi na maaayos.
mangyaring umalis ka. Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses. Ikaw at si Tian-Tian namin talagang hindi tugma ang antas. Hindi magkatugma ang pamilya. Walang posibilidad. Isang mababang waiter, gusto pang umakyat sa mataas na lipunan, pumasok sa mayayamang pamilya. Lumayas ka na. Huwag mo nang guluhin ang aking ate, okay? Kung gusto mong manatili, uminom ng alak sa kasal, malugod kitang tatanggapin. Pero kung magpapatuloy ka sa paggawa ng gulo, huwag kang magalit kung magagalit ako. Xie, Tian, alam mo ba ang mga nakaraang taon? Ano ang isinakripisyo ko para sa iyo? Narinig ko. Sa loob ng 5 taon na ito, nagtatag ka ng isang kumpanya para sa akin. Natouch ako. Pero sayang, ang ganitong maliit na kumpanya para sa akin, walang silbi. Ganito pala ang gusto mong paraan upang sumali sa aming pamilya Shi. Nang ganitong maliit na kumpanya, kasunduan sa paglipat ng bahagi, ay isang biro lang. Tama ka. Talagang isa itong biro. Xie, Tian, sa mga taong ito, nabulag ako. Ang inyong pamilya Xie, hinding-hindi makukuha ang mga bahaging ito. Xie, Tian, magsisisi ka talaga sa mga ginawa mo ngayon. Ano ba talaga ang pinagmulan ni Lu Chen? Bakit siya naglakas loob na kausapin ang anak na babae ng pamilya Shi? Sino ba ang nakakaalam? Tingnan mo ang suot niya. Hindi mukhang anak ng mayayaman. Pero sa totoo lang, ang bilis ng pagbabago ng loob ng anak ng Xie, napakabilis talaga. Halika. Ipagpatuloy natin ang ating salo-salo. Ngayon ay ang salo-salo para sa pagbabalik ni Tian-Tian. Tayong lahat ay magdiwang ng mabuti. Oh. Tama. Huwag. Dahil sa kanya masira ang saya ng lahat. Tama nga? Ha. Lu Chen! Uminom ka muna bago umalis. Ay, ang sakit ng binti ko. Sakit na sakit. Paano mo nagawa na sakta ng anak ko? Sasabihin ko sa iyo, hindi matatapos ang pamilya Sheng sa iyo. Lu Chen, kahit galit ka sa akin, hindi mo dapat saktan si Yifan. Hindi ko man lang siya hinawakan. Sinasabi mong sinaktan ko siya? Tama na. Anong relasyon niyo dati? Ayaw ko makialam at wala akong pakialam. Ngayon, naapektuhan ng anak ko, gusto kong alisin mo agad ang lalaking ito. Lu Chen, kung matalino ka, umalis ka na agad. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Inaakusahan ninyo ako at pinalabas ninyo ako. Nagmamayabang ka na yata? Kung may mangyari sa bayaw ko ngayon, papalabasin kitang gumapang. Aray. Pinalo mo ako? Tama na. Lu Chen, hindi ito lugar para magulo ka. At kasalanan mo naman talaga ito. Kasalanan ko? Ay. Wow, ha. Ito ang unang beses na inimbitahan tayo ni Chen Chen na kumain. Oo nga. Kain tayo at inom ng marami. Sige, bahala kayo. Mabuti. Para kang daga na hinahabol ng lahat. Paano ka pa nagkakaroon ng mukha na manatili rito? Kayo ay tiyak na sa ginawa ninyo ngayon. Magbabayad kayo. Tulad mo na naghahangad ng yaman at nagpapanggap, dapat kang turuan ng leksyon. Umalis ka na dito. Umalis! Layas. Tigil. Lumayas ka. Diyos ako, si Luxing. Hindi ba ito ang pangalawang anak na babae ng pamilya Lu? Ang nangungunang propesor sa pananaliksik na si Lu Yue? Hindi ba iyon ang kasalukuyang chairman ng Lu Group? Ang panganay na si Lu Fe? Siya ang pinakamayaman sa Hai. Si Lu Honshen. Sino ang may gana mang-api sa kapatid ko? Sino ang may gana mangapi sa apo ni Honshen? Ito, ang mga tao ng Lu. Anong ginagawa nila dito? Sino? Sino ang apo niya? Sino ang nanakit sa'yo ng ganyan? Ate, Pasensya na, bunso. Huli na kami.
Pabayaan mo na silang mang-api sa'yo. Sino ang umapi sa'yo? Ate, haharapin namin siya para sa'yo. Sino siya? Bakit si Lushing ay napakabait sa kanya? At ang panganay at ikalawang binibini ay parehong mabait sa kanya. Oo nga, ano ba talaga ang relasyon nila? Sinabi ng pinakamayamang tao na sino mang mangahas na sakta ng kanyang apo. Baka naman ang apo ng pinakamayaman ay... Si Lucien ba talaga ay? Imposible. Kung siya ang apo ng pinakamayaman, paano siya maghuhugas ng plato para sa tuition? Tama. Siguro kilala lang niya ang pamilya Lu. Ayun lang. Chen Chen? Sila ba ang umapi sa'yo? Ate, haharapin ko sila. Sama ako. Sino man ang mangahas na saktan, ang apo ko pababayaran ko sa inyo ang lahat ng inyong mga ginawa. Tama na, Lolo. Inapi ka nila ng ganyan at pinoprotektahan mo pa rin sila? May sarili akong plano. Pero, Alam kong para sa akin ito, ngunit gusto ko silang lahat na itapon sa impyerno. Pagsisihan nila ang araw na ito at lahat ng kanilang ginawa. Talaga namang apo ko ito. May tapang at pananagutan. Sinusuportahan ka ni Lolo. Salamat, Lolo. Xiao Chen, gawin mo ang gusto mong gawin. Lagi kang susuportahan ng mga ate mo. Ang pamilya Lu ay hindi. Madaling apihin. Didi, huwag kang mag-alala, gawin mo. Nasa likod mo ang pamilya Lu. Ang mga nang api sa iyo. Walang makakatakas. Umalis na tayo. Lolo, bakit kayo nandito? Palabasin ang lahat ng tao sa loob. Mula ngayon, ang aming Lu Group, ang mga hotel sa ilalim nito ay hindi tatanggapin. Ang pamilya Shi at pamilya Sheng. Opo. Sabi ko nga hindi siya. Apo ng pinakamayaman. Umalis na. Parang walang nangyari. Tama? Pero bakit kasama niya ang pamilya Lu? Magkasama? Siguro pamilyar lang. Siya ay nagpapakitang gilas. Isang nagpapanggap. Dapat matagal na siyang umalis. Buti na lang hindi na nagpumilit si Lucien. Yee, Fan, kumusta ka? Wala. Wala namang malubha. Paumanhin. Sarado ang hotel. Mangyaring umalis na kayo. Sarado? Bakit naman? Tama nga, talaga namang nagbayad na kami. Sabi mo lang sarado? Sarado na? Ang pera at penalty, ibabalik sa inyong account. Palabasin sila. Sino ka ba para palayasin kami? Pinalayas mo kami? Teka lang. Ganito ba kayo? Magnegosyo? Anong ginagawa niyo sa kwarto ko? Natatakot ang mga ate mo na baka mabuli ka. Kaya mula ngayon, sasamahan ka namin sa trabaho. Dahil hindi kami laging nandiyan sa tabi mo, kaya ka nasaktan. Hindi ko kayo sinisisi. Nagtatrabaho ako sa sarili kong kumpanya. Teritoryo ko iyon. Bakit naman ako mabubuli? Makinig ka, bunso. Ako ang presidente ng Tianchen Pharma. Kung malaman ng mga empleyado na araw-araw ay may 3 ate na kasama ko sa trabaho, magmumukha akong parang batang hindi pa nahihiwalay sa gatas. At sasabihin nila na kayo ay mga enabler ng bunso. Nakakahiya. Maghahalinhinan kaming 3 na pumasok sa iyong kumpanya. Nako, mga ate, huwag na kayong dumagdag sa gulo ko. Ate Faye, lalo na ikaw. Ikaw, ang international superstar. Kung papasok ka sa kumpanya namin, ang mga empleyado namin ay hindi na magtatrabaho. Sige, ganito na lang. Ngayon, ang pangalawang ate mo ako ang magbibigay sa iyo. No, Ate Yue, ikaw din. Huwag ka nang makulit. Mayroon akong mahalagang kontrata na pipirmahan. Mauna na ako. Bunso. Magandang umaga, Ginoong Lu. Nandito na ang mga tao ng Wang Group. Sasama ka ba sa akin? Pataas. Ikaw muna ang umakyat. Makipag-usap ka kay pangkalahatang tagapamahalawang tungkol sa mga tuntunin ng pakikipagsosyo. May gagawin ako. Pumunta muna ako sa service hall. Sige. Pero, matagal na kayong hindi pumapasok sa kumpanya. Ang mga tao sa kumpanyang ito ay hindi kayo kilala. Walang problema. Ikaw muna pumunta. Pupunta ako mamaya. Si, Ito na ang Tianchen Pharma. Ito ay ang pinaka-nangungunang kumpanyang biomedical sa bansa. At ako, si Shi Tian, ay malapit ng maging Chief Executive Officer dito. Tianchen Pharma ay nag-ayos ng inauguration ceremony para sa iyo. Siguradong napaka-enggrande. Mamaya, magpakitang gilas ka. Sa harap ng mga empleyado, magtatag ng isang magandang imahe bilang lider. Hoy, ikaw, tumigil ka! Lucien, bakit ka nandito? Parang multo ka talaga na hindi nawawala. Lucien, may kapal ka pa ng mukha na sumunod sa amin dito. Sa tingin ko, baka may nararamdaman ka pa kay Tian Tian?
Parang hindi pa tapos ang feelings mo. Wala ka talagang hiya. Pampublikong lugar ito, hindi ito bahay ninyo. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Batayan? Hemp. Dahil si Tian namin ay malapit ng maging Chief Executive Officer simula ngayon, ang Tianchen Pharma ay kontrolado ni Tian. Ano ang batayan mo para isipin? Na siya ay magiging CEO ng Tianchen Pharma? Ang chairman ng Tianchen Group ay personal na nag-imbita sa amin dito. Napakahalaga ni Tian sa kanya. Hindi ko alintana kung nagkukunwaring nagkataon ka lang o talagang nagtatrabaho ka dito. Lu Chen, sinasabi ko sa'yo, ako, si Xia Tian, ang puno ng sycamore na ito ay laging nararapat para sa isang phoenix na may dalang gintong sanga na dumapo. At ikaw? Ay laging nasa ilalim ng ugat, isang langgam na umiikot. Kung may masamang balak ka, itigil mo na. Mag-ingat ka, papaglahuin kita sa high city ganap na mawala. Tama na, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Huwag mong sayangin ang oras ng iyong pagtatalaga. Kayo ay darating sa aming kumpanya na magsisimula ng trabaho bilang CEO, Shi Tian Presidente, Shiba. Narinig ko, mahalaga siya sa chairman. Kaya kailangan ko sipsipin siya ng mabuti. Wow, ito na ba ang bagong CEO? Parang siya ang napili ng chairman. Sabi nila siya kasi mula sa Biological Laboratory ng Germany punong mananaliksik. Talagang maganda at matalino. Simula ngayon, bukod sa chairman siya sa aming kumpanya, ay nasa ilalim lang ng isang tao at nasa itaas ng lahat. Presidente siya ako ay mula sa R&D Department Supervisor ng ika-5 grupo. Sa susunod, tawagin mo na lang akong Xiao Li. Presidente Xie, Ako si Xiao Ho Xiao-shu. Xiao Zhang. Presidente Xie, narinig ko kasi kayo ay pinili ng chairman. Ang chairman ay tiyak na gustong-gusto kayo. Pwede bang turuan ninyo kami para makuha rin namin ang pabor ng chairman? Hindi ko rin alam kung ano ang nakita ng chairman sa akin. Hindi pa ako nagkita ng chairman. Ang chairman ay pumili sa akin. Siyempre, dahil sa aking natatanging kakayahan. Tingnan mo, ganyan talaga si Presidente Xie. Nagsasalita ang kakayahan. Ang appointment letter, Chairman, pumirma na ba kayo? Bakit nagmamadali ka maging si Presidente Xi? Sertipiko ng pagtatalaga bilang chairman nilagdaan na ba? Nagmamadali ka yata maging General Manager Shai. Sino yan? Sino ka ba? May karapatan ka bang magsalita? Lu Chen, tama na ba? Ba't ka pa sumunod dito? Lu Chen, hindi ito lugar para gumawa ka ng gulo. Tapos na ang proseso. Kung gusto ng chairman si General Manager, siya ay bakit hindi niya pipirmahan? Sino ka ba? Para magsalita ng ganyan. Empleyado ba siya ng kumpanya ninyo? Hindi ko kilala. Pumasok ako sa kumpanya, mahigit kalahating taon na. Lahat ng empleyado, kilala ko naman. Itong taong ito, hindi ko pa nakita. Kilala mo ba? Hindi. Bago siguro siyang empleyado. Itong mga nakaraang taon, madalang ako sa kumpanya, kaya hindi ninyo ako kilala, normal lang. Ako ang may-ari ng Tianchen Pharmaceutical Chairman Lu Chen. Lu Chen, ganyan ka ba bang kasinungalingan kaya mong gawin? 5 taon tayong hindi nagkita. Malaki ang pinagbago mo talaga. Mas lumala pa ang ugali mo kaysa dati. Mga kasamahan, huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ang dating nobyo ng anak ko. Para hindi makipaghiwalay, sinundan niya kami rito manggulo at magdulot na... Aba, Lu Chen, paano ba't saan man pumunta si Tian sumusunod ka? Wala ka talagang hiya. Makinig ka. Bastos. Engage na kami ni Tian. Huwag ka nang walang hiya na maging kabit. Sino ang kabit? Alam mo sa sarili mo. Tianchen Pharmaceutical ay itinatag ko. Ang imbitasyon ninyo ako rin ang nagbigay. Pero ngayon, nagsisisi ako. Babawiin ko ang appointment letter. Xie Tian, wala kang karapatan maging CEO ng Tian Pharmaceutical. Tianchen Pharmaceutical ay hindi kayo welcome. Lumabas kayo! Hindi. Lu Chen, baliw ka ba? O hindi pagising? Nanaginip ka sa tanghali? Sabi mo ikaw ay chairman ng Tianchen Pharmaceutical. Pero ang mga empleyado dito, sino ang nakakakilala sa iyo? Walang nakakakilala sa iyo. Oo nga. Ikaw pa? Ang baon mo sa kolehiyo ay nakuha mo sa paghuhugas ng pinggan. Makakapagtatag ka ba ng Tianchen Group na napakagandang kumpanya? May kakayahan ka ba? Tian, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Lu Chen, maging matalino ka. Lumabas ka na agad. Huwag mo akong pilitin na tawagin ng security. Ito ang teritoryo ko. Kayo ang dapat umalis.
Ngayon pa lang, ipapatawag ko na ang para kayong palayasin. Tama na. Huwag ka nang magkunwari. Sabi mo ikaw ay chairman ng kumpanya namin. Paano mo mapapatunayan? Mayroon akong isang larawan ni Amo Lu. Ikaw talaga. Napakatapang mo naman. Nagpanggap ka pa na si pangkalahatang tagapamahala Lu. Dilat na dilat ang mata mo. Ang pangkalahatang tagapamahala Lu namin ay ganito ang itsura. Paano naman ikaw na bagong graduate lang na bata pa makakapagpanggap? Talagang hindi ka mukha. Ang chairman ng Tianchen Group ay talagang gwapo at may dating. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ikaw na galing probinsya ay nagpanggap pa. Paano mo mapapatunayan ang sarili mo? Nakakatawa talaga itong binata. Nagpanggap pa na chairman natin. Ang tapang-tapang niya. Ang laki ng mukha mo. Pinapalabas mo pa si pangkalahatang tagapamahala siya na lumabas. Sa tingin ko, ang dapat lumabas ay ikaw. Oo nga. Ay, sira. Dahil kay Secretary Bai, sabi niya mukha akong bata at bata ang damit ko kaya madali akong maloko ng mga kasosyo. Kaya ginawa niya akong matanda. Ako ang nagtatag ng Tianchen Pharma. Wala akong kailangang patunayan. Pero dahil determinado kayo, pwede ko kayong ipakilala sa isang tao. Siya ang magpapatunay ng pagkatao ko. Kumusta? Si tagapamahala Jiang ng pananalapi ba ito? Punta ka rito sa lobby. May kailangan akong asikasuhin. Chairman ba talaga siya? Nakatawag agad siya ng tagapamahala ng pananalapi. Talaga ba siyang chairman? Nakatawag siya agad ng tagapamahala ng kagawaran ng pananalapi. Kahit natawagin mo ang tagapamahala ng kagawaran ng pananalapi, ano naman ang magagawa? Baka ikaw ang nauna naghanda. Gawa-gawa mo lang yan. Presidente Lu, hinahanap niyo ako? Tagapamahala, Jiang. Ito si Supervisor Lee. Mukhang may duda siya sa pagkakakilanlan ko, may ilang tanong. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Supervisor Lee, ito talaga ang chairman natin, Lu Chen, Presidente Lu. Hindi lang siya ang founder ng kumpanyang ito, kundi siya rin ang pinuno nating lahat. 9. Ano? Ito? Paano nangyari ito? Narinig niyo na ngayon? Di ba? Alam na ninyo kung sino ako. Kailangan pa ba ipatunay ko ang aking pagkakakilanlan? Diyos ko, talaga siyang chairman. Hindi natin siya nakilala. Imposible. Talagang imposible. Tiyak na niloloko niya tayo. Tama, tiyak na nagpapanggap ka lang, Tian. Huwag kang maniwala sa kanya. Lu Chen, kahit magpanggap kang chairman, humanap ka ng mas magandang dahilan. Paano ka magiging siya? Hindi ko kailangang magpanggap na iba. Ito ay kumpanya ko talaga. Kayo naman, walang pahintulot pumasok ng walang paalam. Gusto nyo pang sakupin ang pwesto ko, ang inyong mga kilos. Ay illegal na. Tama si Presidente Lu mga. Mangyaring umalis agad sa kumpanya. Kung hindi gagamit kami ng legal na paraan. Upang protektahan ang mga karapatan ng kumpanya. Tama si Ginoong Lu. Kayo, umalis na agad sa kumpanya. Kung hindi, gagamit kami ng legal na paraan upang protektahan ang mga karapatan ng kumpanya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Imposible talaga siya na maging chairman. Nagpapanggap lang siya. Tama, kami ay inimbita ng chairman. Personal. Tatanungin kita. Nakita mo ba siya ng personal? Sa totoo lang, talagang nakita ko lang siya sa video conference ang chairman. Pero kamukha niya talaga. Mukha lang siyang mas matanda. Lu Chen, mangahas kang magpanggap na chairman ng Tianchen Pharma. Talaga bang gusto mo nang mamatay? Sa tingin ko ikaw ay isang manggugulo. Gusto mo lang manggulo? Di ba? Lu Chen, kahapon, sinira mo ang aking welcome party. Ngayon, sinisira mo naman ang aking induction ceremony. Ayoko na talagang makita ka. Dali, itong probinsyano. Palayasin niyo. President Xi, ang chairman ang pumili sa kanya bilang CEO. At sa pamilya Xi, pumirma ng kontrata na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ito ay isang magandang pagkakataon para sipsipin ang pamilya Xi. Magandang pagkakataon talaga. Kayo dalawa, palayasin ninyo siya. Sandali lang. Ikaw, kayong dalawa, palayasin. Secretary Bai, nasa reception ako. Ngayon, ikaw bumaba ka agad. Ano? Secretary Bai? Hanggang ngayon nagpapanggap ka pa at ginamit mo pa si Secretary Bai para maging dahilan. Bata, ngayon umalis ka na agad. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Secretary Bai? Sino si Secretary Bai? Si Secretary Bai ay ang personal na sekretarya ng chairman. Noong nagsisimula pa ang chairman, nasa tabi niya siya. Lubos siyang pinagkakatiwalaan ng chairman. Masasabi ko na sa Tianchen Pharmaceutical ngayon, siya ang may kontrol sa kalahati. Pangalawa lang ang posisyon niya sa chairman.
Huwag kayong magpadaya kay Luchen. Imposibleng makilala niya si Secretary Bai. At saka, kahit nandito si Secretary Bai, walang awang palalayasin ang manloloko na ito. Talaga? Ngayon, ako, bilang CEO ng Tianchen Pharmaceutical, ay nag-uutos sa inyo na itaboy ang maliit na sinta na ito para sa akin. Bakit nakatanga pa kayo? Ayaw nyo na bang magtrabaho? Bakit hindi pa kayo kumikilos? Ano pang hinihintay mo? Ayaw mo na? Kumilos ka na. Bitawan mo ako. Nagre-rebelde na kayo. Luchen, hindi ka dapat narito. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Tiyan. Hindi ka na niya titingnan. Tama na. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Ilabas mo na siya. Ilabas. Ang malas. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Binabalaan ko kayo. Pagsisisihan ninyo ito. Tumigil kayo. Anong ginagawa ninyo? Secretary Bai, itong taong ito nagpapanggap na chairman at ginugulo ang kumpanya. Kaya itapon natin siya palabas. Nagpapanggap na chairman? Oo, sa harap ng napakaraming empleyado, sinasabing siya ang chairman, talagang walang hiya. Salamat kay pangkalahatang tagapamahala Xie na agad na nalantad ang kanyang pagpapanggap. Tayo ay nakita ang kanyang totoong mukha. Salamat kay pangkalahatang tagapamahala si. Tama. Kumusta, Kalihimbay? Ako ang bagong Chief Executive Officer, Shi Tian. Ikaw ba ang nagsabing itapon siya sa labas? Oo, bilang CEO ng Tianchen Pharma Chief Executive Officer, gusto kong itapon ang isang manloloko na nagpapanggap na chairman. Wala namang problema, di ba? Tiyan. Pinalo mo ako! Iyan ang dapat sa'yo. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na paalisin siya? Ako ang CEO ng Tianchen Pharma dito. Bukod sa chairman, ako ang may pinakamataas na kapangyarihan. Ikaw ang may pinakamataas? Bakit hindi ka tumingin sa salamin muna kung karapat-dapat ka ba? Kung hindi ako, ikaw ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi lang ako magiging CEO rito at ang pamilya Shi ay makakapirma ng kontrata na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ngayon sisibakin kita, umalis ka na dito. Walang pinagkaiba ang sinasabi sa babaeng tanga na tulad mo. Pasensya na, Mr. Lu, huli kami. Magandang araw, Mr. Lu. Ano? Amo Lu. Siya ba talaga ang aming kumpanya na chairman? Hindi. Siya? Paano siya maaaring maging chairman? Imposible ito. Imposible ito. Biro lang? Hindi ba siya nagbukas ng isang maliit na kumpanya? Paano siya maaaring maging chairman ng Tianchen Pharmaceutical? Siguradong may maling pagkakaintindi. Siguradong hindi siya. Tinatawag siyang Amo Lu ni Secretary Bai. Ako, ngayon lang, halos ko siyang palayasin. Buti na lang pinigilan mo ako. Kung hindi, magkakamali ako kay Amolu. Kung talagang nagkamali ako kay Amolu, para na akong hinatulan ng kamatayan, ano ang pagkakaiba? Wala na. Ako, ano ang gagawin ko? Ikaw talagang si Amo Lu? Siya na isang waiter. Paano siya maaaring maging chairman ng Tianchen Group? Hindi ako naniniwala. Secretary Bai, siya talaga bang siya ang aming Tianchen Pharmaceutical na chairman? Kaya't pinagdududahan mo ako. Hindi. Busy si Amolu. Hindi madalas pumunta sa kumpanya nitong nakaraang 2 taon. Pero, siya ay tunay na chairman ng aming Tianchi Pharmaceutical. Maaari ka nang kumuha ng sahod. Amo Lu, patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa iyo, Amo Lu. Amo Lu, Dalhin mo siya. Amo Lu. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Amo Lu. Luchen, ikaw talaga ay ang chairman ng Tianchen Pharmaceutical. Paano sa wakas ay nakita mo na ang katotohanan? Paano nangyari? Ikaw ay isang walang kapangyarihan na munting waiter. Paano sa loob ng 5 taon itatag ang Tianchen Pharmaceutical? Ito ay isang imposibleng tagumpay. Hindi ba nasa harap mo ang katotohanan? Bakit paano nangyari na iyong kumpanya sa mundo may ganitong pagkakataon? Sa ilalim ng langit talagang walang ganitong pagkakataon. Dahil ang Tianchen Pharmaceutical ay galing sa mga pangalan ko at ni Xie Tian. Kumuha ng isang titik mula sa bawat isa, si Xie Tian ay nasa biomedical field, kaya 5 taon na ang nakaraan. Itinatag ko ang kumpanyang ito. Kaya, para sa akin mo, itinatag ang kumpanyang ito? Sa pagitan nating malaki ang agwat ng antas. Kaya sa loob ng 5 taon, pinaghirapan kong gawin ang Tianchen Pharmaceutical na pinakamalakas sa buong bansa. Para kapag nakatapos ka ng pag-aaral at bumalik ibigay ito sa iyo upang payagan ng pamilya na magkasama tayo,
Hindi ko inaasahan ang aking taos pusong pagmamahal ay nasayang shit yan, sobrang binigo mo ako. Ibigay sa akin? Kaya balak mo pala ibigay sa akin ang Tianchen Pharmaceutical. Ang Tianchen Pharmaceutical ay dapat sa akin. Gayunpaman, masaya ako na hindi mo ito tinanggap. Hindi ba sinabi mo na hinahamak mo ang maliit na kumpanyang ito? Hindi, wala. Ibig sabihin, ang transfer of shares noong araw na iyon ay... Sa wakas, naalala mo na, hindi ba sinabi ng tatay mo na ang kasunduan sa paglipat ng shares ay isang biro? Ako. Sinabi ko na. Tiyak na pagsisisihan ninyo ito. Shit yan. Sa mga taong ito, bulag ako. Ang pamilya ninyong Xie, hinding-hindi makukuha ang mga shares na ito. Tiyak na magsisisi ka sa ginawa mo ngayon. Lu Chen, hindi ko talaga inaasahan yung dokumento ng paglipat ng shares ay para sa Tianchen Pharmaceutical. Hindi ko alam eh. Mukhang, ngayon mo na lang nalaman na magsisisi ka? Totoo naman, medyo nagsisisi ako. At saka, hindi ko alam na para sa akin marami kang ginawa. Kung hindi, hindi talaga ako. Si Etienne. Lu Chen, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Galing ako sa isang biological lab sa Germany. Nagtapos ako doon. Walang tao sa bansa ang may katulad kong edukasyon. Sa tingin mo, posible ba? Ngayon, magsisihuli na. Buti nga, bakit mo pinabayaan ang tunay na pagmamahal ni Amulu? Lu Chen, sinabi ko na sa lahat na magsisimula ako ngayon sa Tianchen Group bilang inyong CEO. Alam na ng mga kamag-anak at kaibigan ko. Hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan ko. Kung papaanong mayroon tayong 8 taong samahan. Ikaw, Huwag kang magkamali. Hindi ako ang sumira ng iyong kinabukasan. Ikaw mismo ang sumira ng sarili mong kinabukasang Xietian. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Bakit? Bakit nangyari ito? Tianchen Pharmaceutical. Atin na ito dati. Paano naging ganito? Si Director Lu dati ay gusto ibigay ang Tianchen Pharmaceutical sa babaeng ito na walang hiya. Hindi makapaniwala. Ngayon, wala na silang natamo. Wala na sila, di ba? Buti nga, ang nawala sa kanila ay 10 milyon. Lu Chen, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung isa sa alang-alang mo ang aming nakaraan na 8 taong relasyon, ipinapangako ko na pahahalagahan ko ang pagkakataong ito. Hindi kita bibiguin. Tama na. Ayoko nang makipag-usap sa iyo ngayon. Ikaw na taksil, walang utang na loob na tao. Ang maalala na kasama kita ay nakakadiri. Xietian, lumayas ka dito. Sa buong buhay ko, ayoko nang makita ka. Tian, huwag mo siyang pakiusapan. Ang pinsan kong lalaki ay presidente ng Wang Group. Pupunta ako sa kanya at hihingi ng pabor. Mabibigyan ka rin niya ng magandang trabaho. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Lu Chen, ako. Security guard, palabasin sila. Ayoko silang makita. Lu Chen! Tigil! Pinsan, Ano ba talaga ang nangyayari? siya. Ininsulto niya ako. Siya. Ininsulto niya ako. Sino siya? Ang ginoong ito ay anak ng chairman ng Wang's Pharmaceutical, Wang Tianyi. Hindi ko inaasahan na si Wang Tianyi ay pinsan pala ni Sheng Yifan. Pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, kung susundin ba niya ang opinyon ni Chairman Wang at makikipagtulungan sa atin. Si Mr. Wang ay galing lang sa ibang bansa at ang kanyang pananaw ay kanluranin. Siya ay napaka-agresibo sa pagsasalita at pagkilos. Noong una, pumayag si Chairman Wang na makipagtulungan. Ngunit si Mr. Wang ay hindi masyadong pumayag. Wala kang dapat ipag-alala. Ang lakas ng Tianchen Pharmaceutical natin ay walang kapantay. At saka, siguradong makukuha ko ang patent ng Lingsheng Laboratory. Pasensya na, ang Wang's Pharmaceutical namin ay tumatangging makipagtulungan sa Tianchen Pharmaceutical. Mr. Wang, tanong ko lang, bakit ayaw mong makipagtulungan sa amin? Ano ang dahilan? Ininsulto mo ang pinsan ko at ang kanyang fiancé. Siyempre, ayaw kitang makatrabaho. Mr. Wang, sa tingin ko matalino ka. Ang Wang's Pharmaceutical ay may maraming klinikal na karanasan at ang Tianchen Pharmaceutical naman ay may mas mahusay na kagamitan. Ang ating partnership ay isang malakas na kombinasyon. Ang patent ng Lingsheng Laboratory ay kailangan nating makuha. Kayo, kailangan ninyong sumakay sa tagumpay ng Wang's Pharmaceutical upang makuha ninyo ang patent ng Lingsheng Laboratory. Kung wala kami, ang Tianchen Pharmaceutical ay wala lang. Ang Tianchen Pharma nyo, ano ba kayo? Mr. Wang, sa tingin ko, bago ka dumating, sinabi na sa iyo ni Chairman Wang, ang Tianchen Pharma namin ang mga nagawa at posisyon sa industriya. Mr. Wang, huwag kang magmadali sa konklusyon.
Bago ako pumunta rito, paulit-ulit na sinasabi sa akin ng tatay ko kung gaano ka kagaling. Ngayon, nakita ko na. Ganun lang pala. Sinasabi ko sa iyo, may sarili akong paghusga. Huwag kang ang magturo dito. Mr. Wang, ang partnership na ito, si Chairman Wang mismo ang nagmungkahi nito. Sana si Mr. Wang ay bitawan ang kanyang pagkiling sa aking pag-aralan ng mabuti ang proyektong ito. Tayo siguradong magiging win-win ang partnership natin. Huwag mo akong lokohin gamit ang tatay ko. Sinasabi ko sa iyo, ang Wang's Pharma. Ako ang nagdedesisyon. Sabi ko kung kanino makikipag-partner sa kanya, ako makikipag-partner. Ako ang sumusubaybay sa proyektong ito. Alam na alam ko kung gaano kalaki ng puhunan ni Chairman Wang dito. Kailangan po ninyong pag-isipan ito nang mabuti. Sige, sasabihin ko sa inyo, ang Wang's Pharma namin, gusto namin ay mataas na kita, mataas na returns. At ang Tianchen Pharma nyo, gustong makipagkumpetensya sa mababang presyo. Siyempre, ayaw namin. Hindi ko inaakala na ganito pala ang iniisip ni Mr. Wang. Upang mas maraming ordinaryong tao ang makagamit ng gene therapy injection, mailigtas ang mas maraming pasyente. Hindi Ako ay negosyante. Hindi ako isang bodhisattva. Alam mo ba, isang ineksyon ng gene therapy. Sa US, ibinebenta ito ng mahigit 1 milyon at maging 10 milyon pa. Kaya naman, gusto kong dalhin sa Tsina at kopyahin ang malaking kita. Ang tapang mo naman, pinsan. tulad ng US na paraan ng pagpapagamot na para lang sa mayayaman sa aming lungsod ng Haicheng ay hindi itinataguyod. Ako ay mula sa Ivy League sa US. Departamento ng Pananalapi Doktorado at may masters din ako sa medisina. At ikaw naman ay mula lang sa isang diploma mill, mga walang kwentang tao. Ano ang maihahambing mo sa akin? Nakakatawa talaga. Itong mga tao, akala nila nagsimula sila ng maliit na kumpanya, ay magagawa na nilang yurakan ng lahat. Ikaw talaga ay isang tunay na clown. Mukhang si Mr. Wang ay tiyak na hindi makikipagtulungan sa amin sa Tianchen Enterprise Pharmaceutical. Pero ang desisyong ito mo? Alam ba ni Chairman Wang? Sasabihin ko sa iyo muli. Sa aking kumpanya, ako ang masusunod. Tumigil ka sa kalokohan. Ang pananaliksik at pagpapaunlad ng biomedical ay nangangailangan ng malaking pondo. Mataas ang gastos sa oras, mababa ang return. Minsan, maaaring umabot ng ilang dekada wala pa rin kita. Napakahirap naming na-develop isang mabisang ineksyon. Ang perang ito, natural na sa amin dapat. Ang kumita, walang problema. Pero bilang tao, dapat may konsensya. Ngayon, ang paggamot sa cancer at genetic disease na gene therapy injection ay napakamahal. Ang mga ordinaryong pasyente hindi talaga kayang bayaran ang gastos na ito. Ang gusto nating gawin ay ang presyo ng gene therapy injection ibaba upang makinabang ang mas maraming ordinaryong tao at hindi para kumita. Wala ng konsen. Luchen, akala mo talaga ikaw si Bodhisattva? Alam mo ba, isang gene therapy shot, kung ganoon kadali na mabuo at malampasan, hindi magkakaroon ng maraming laboratorio na nalugi. Tama nga. At saka, sa kakayahan mo, hindi ka man lang karapat dapat magtali ng sapatos ng pinsan ko. Kung nakipagtulungan siya sa kumpanya nyo, di ba malulugi siya ng sobra? Ayoko nang makipag-usap sa inyo. Umalis na tayo, Mr. Wang. Alang-alang kay Director Wang, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, kung hindi ka makikipagtulungan sa Tianchen Pharma, ang patent ng Lingsheng Lab, tiyak na hindi mo makukuha. Sino ka ba? At naglakas loob mo akong pagbantaan. Sasabihin ko sa iyo muli, hindi lang ako makikipagtulungan sa Tianchen Pharma, kundi itutulak ko kayo palabas ng biopharmaceutical industry. Umalis ka na. Luchen, sa lalong madaling panahon, ang Tianchen Pharma nyo ay magiging wala na. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Bukas ipapakita ko sa iyo kung gaano kakahirap mamamatay. Umalis na tayo. Mr. Wang, kung lalabas ka ng pinto ngayon, hinding-hindi ka na makikipagtulungan sa Tianchen Pharma. Direktor Lu, ano ang gagawin natin? Ang mayaman sa clinical experience sa bansa. Mayroon pa ring Lee's Pharma. Tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Director Lee. Si Kuya, si Luchen na cute. Sabi niya, magsisisi ka. Nakakatawa talaga. Magsisisi? Ano ba siya? Sa tingin ko, siya ang magsisisi. Pinahirapan niya kami ni Tian. Sigurado kami dalawa sa industriyang ito magiging katawa-tawa. Kailangan mo kaming tulungan. Kuya, pamilya tayo. Hindi mo pwedeng hayaan lang kami. Tianyi at Tian, galing siya sa German Biochemical Laboratory bilang Chief Medical Officer. Sigurado na, ang kakayahan niya, siguradong makakatulong ito sa iyo. Oo nga, kuya. Ang galing ni Tian tayong dalawa sa hinaharap. Kailangan pa namin ng suporta ni kuya. Tulungan. Huwag ka mag-alala bukas. Sa investment conference ng Lingsheng Laboratory, tiyak kong sa harap ng lahat, sisirain ko si Luchen Peking mukha. Papaintindihin ko sa kanya, wala yung Tianchen Enterprise nila.
Ginoong Wang, Tatay, bakit po kayo nandito? Tianyia, ang partnership mo sa Tianjin Pharmaceutical. Ano na ang usapan? Tatay, huwag po kayong mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Itay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking limitasyon. Ang partnership na ito sa Tianjin Pharmaceuticals dapat mong hawakan ng mahigpit. Huwag mong hayaang maagaw ng iba. Para sa atin, ito ay isang napakagandang oportunidad. Anong klaseng partnership yan? Hindi ko talaga alam yang si Lou. Para lokohin ka. Bakit ako nagkaanak ng isang hangal na anak? Ano ba ang pinagsasabi mo? Kailangan mong makipag-ugnayan kay Lu Chen. Malakas ang kakayahan niya, mayaman ang karanasan, dapat kang matuto sa kanya. Ay sige na, sige na. Araw-araw mo siyang pinupuri. Sawa na ang tenga ko. Hindi, Itay. Bakit palagi mo na lang pinupuri ang anak ng iba? Ang anak mong ito, magaling din. Ang pinag-aralan ko ay mas mataas pa sa kanya, ilang beses. Graduate siya sa isang mababang universidad at gusto mo akong matuto sa kanya? Ano ang maihahambing niya sa akin? Sobra ka naman. Tama, Tito. Graduate siya sa mababang universidad. Ano ang ituturo niya kay Kuya? Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Kung hindi ka makikinig sa matatanda, Magsisi ka sa huli. Chen, bukas na ang birthday party mo. Mayroon ka bang hindi natupad na hiling? O kaya may gusto ka bang bagay? Hindi na. Sobra na ang tulong ninyo sa akin. Hindi naman sobra. Tuwing birthday mo, nagbibigay kami ng regalo, pero hindi mo tinatanggap. Parang hindi kami maayos na ate. Sige. Ngayon naman, susunod ako sa inyo. Ayos. Ganyan dapat. Ako at si ate ay naghanda ng maingat ng regalo para sa iyong kaarawan. Ibibigay ito bukas sa Lingsheng Laboratory Investment Summit. Sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi ka maaaring tumanggi. Narinig mo ba? Sige, hindi ako tatanggi. Kasi sa pagkakataong ito, pinagawa ko sa Lingsheng Laboratory ni Ate Yue ang gamot para sa gene therapy. Kung hindi ko tatanggapin ang regalo ninyo, sasabihin ninyong may favoritism ako. Buti alam mo. Oo nga pala, Chen, ang summit bukas ay inayos ko na ayon sa iyong kahilingan at handa na. May kailangan ka pa bang sabihin? Hindi na, Ate Yue. Nagtitiwala ako sa iyo. Bihira lang humingi ng tulong si Chen sa akin, kaya isa itong pambihirang pagkakataon, siguradong ihahanda ko ito ng perpekto. Hindi ko pababayaan si Chen. Ang galing mo naman. Ito ang listahan ng mga katuwang para bukas. Tingnan mo, may kailangan bang idagdag o alisin? Alisin na natin ang Wang's Pharmaceutical. Sige, susunod ako sa iyo. Ang medical technology sa ating bansa ay mas nahuhuli kumpara sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng summit na ito, maaaring pagsamahin ang iba't ibang kumpanya upang magtulungan at punan ang mga kakulangan at magkasamang umunlad. Sa loob ng hindi hihigit sa 3 taon, ang medical technology sa ating bansa ay makakahabol sa antas ng ibang bansa. Sa oras na iyon, hindi na tayo kailangang umasa sa ibang bansa. Si Xiao Chen ay talagang lumaki na. Lalong nagiging maasahan. Magandang araw. Kami ay kumakatawan sa Tianjin Pharmaceutical upang dumalo sa Investment Summit ngayon. Kaming dalawa ay kumakatawan sa Wang's Pharmaceutical para hadlangan kayo sa pagpasok. Ang summit ngayon ay hindi tumatanggap sa Tianjin Pharmaceutical. Anong ibig sabihin nito? Mahalagang bisita kami. Anong ibig sabihin nito? Kami ay mahalagang bisita. Pasensya na, pero hindi na kayo at wala rin kayong magagawa. Ngayon, ang Wang's Pharma at Lee's Pharma ang magkasamang namumuno sa isang alyansa ng parmasyutiko sa Haishi. Kami ay mag-apply sa Lingsheng Lab para sa patent. Magtutulungan tayong umunlad. Ibig sabihin, ang buong biomedical industry sa Haishi ay itinakwil na kayong Tianjin sa labas. Kung marunong kayong makisama, lumayas na kayo dito. Alam ba ninyo kung sino ang nag-organisa? Ng summit ngayon? Siyempre alam namin. Ang summit na ito ay pinangunahan ng Lu Group at ng leader ng Lingsheng Lab. Sila ang magkasamang nagdaos. Ano? Sasabihin ninyo kayo ang nag-organisa? Kung sino man ang nag-organisa, wala kayong kinalaman dito. Umalis na kayo. Kami ay inimbita ng Lingsheng Lab para dumalo. Wala kayong karapatang pigilan kami. Tabi, magsisimula na ang summit. Kung maantala, kaya ba ninyong managot? Magsisimula na ang summit. Kung maantala ito, kaya nyo bang panagutan? Hindi pa ba malinaw? Ang responsibilidad namin ay pigilan kayong pumasok at manggulo. At ang summit ngayon ay wala namang kinalaman sa inyo. Umalis na kayo. Ilabas nyo ang dalawang iyan. Tigil! Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang para galawin ang mga tao ko? Sino ang nagpapahintulot sa iyo na pumasok? Siyempre, ang Lingsheng Laboratory.
Galawan mo ako? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para galawin ang pinsan ko? Sawa ka na ba sa buhay? Hulihin niyo siya! Haharangin mo ako? Bakit hindi kita magalaw? Ang summit ngayon, papasok talaga ako. Gusto mong pumasok? Walang paraan. Mga tao. Palayasin niyo siya. Gusto mong pumasok? Wala kang chance. Lumapit kayo. Palayasin si Aso. Protektahan si Amulu. Lu Chen, ang handaan ngayon, wala nang lugar para sa iyo. Kung matalino ka, umalis ka na rito. Lu Chen, ang mga pinuno ng industriya ay nagpahayag na susunod lang sila sa aming Wang's Pharmaceutical. At sa inyong Tianchen Pharmaceutical, wala silang pakikipagtulungan. Kung wala ang Tianchen Pharmaceutical, magkakaroon ba kayo ngayon? Baliktad ang isip mo. Haha, akala niya importante siya. Sabi ko sa'yo. Ngayon, hindi lang ito ang investment meeting ng Lingseng Laboratorio, kundi pati ang kaarawan ni Master Lu, ang kanyang 26th birthday. Sa oras na iyon, sila ang mag-i-invest sa project na ito. Ang inyong Tianchen Pharmaceutical, wala kayong makukuhang kahit isang sentimo. Masyado na kayong nang-aapi. Mukhang ang bida ng summit ngayon ay itong binata ng pamilya Lu. Siyempre, sayang, ang handaan ngayon ay wala ng lugar para sa iyo. Talaga? Mukhang nanatili kang ganyan ka-confident. Anong nangyari? Ito ay... Mr. Lee, narinig ko na ikaw at ang Wang's Pharmaceutical ay bumuo ng alyansa para itaboy ako sa industriya ng gamot sa Haishi. Mukhang tinanggihan mo kahapon sa telepono ang alok ko ng partnership. Ako ay... Nasa stage pa ng pag-iisip, kaya hindi kita binigyan ng huling sagot. Mr. Lee, gusto ko ring itanong sa iyo, ano na ang napag-isipan mo? Presidente Lee, walang kinabukasan ng sumama sa Tianchen Pharmaceutical. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Presidente Lee, ngayon lahat ng pharmaceutical groups sa Quanhai City ay bumuo na ng alyansa. Ibig sabihin, gusto mo ring matulad sa Tianchen at matanggal? Presidente Lee, bawasan ang gastos. Murang presyo ang siyang pangmatagalang solusyon. Presidente Lee, gusto mong pumunta kay Lu Chen? Hindi kita pipigilan. Pero ang pulong sa pamumuhunan ngayon ay hindi ka na makakasali. Presidente Lee, ngayon, may investment ang Luz. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Pag-isipan mo ng mabuti. Pasensya na. Presidente Lu, talagang pasensya na. Kailangan kong isaalang-alang ang napakaraming empleyado ko. Hindi ko kayang pagbutan ng ganito aking responsibilidad. Pasensya na. Hahaha, mukhang ang mga mata ng lahat ay matalas, ano? Presidente Lee, basta't magtagumpay ang ating kontrata, sa Wang's Group ay may makukuha kang benepisyo. Salamat. Salamat, Presidente Wang. Presidente Lee, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Nakipag-ugnayan na ako sa Lingseng Laboratory at pumirma ng kasunduan sa kooperasyon. Ginoong Lee, kailangan mong pag-isipang mabuti. Pumirma na ako ng kasunduan sa Lingseng Laboratory. Tahimik! Huwag kang magbenta ng walang kwentang pangako para lokohin si Ginoong Lee. Sa tingin mo, si Liang ay maniniwala sa iyo? Mangyayari ba iyon? Ginoong Lee, ang hawak ko ngayon ay ang eksklusibong kasunduan ng Tianchen Pharmaceuticals sa Lingseng Laboratory. Ako ang mamumuno sa pondo at teknolohiya. Pwede mo itong tingnan. Imposible! Paano sila nakipag-partner sa isang hindi kilalang maliit na kumpanya? Ginoong Wang, ang selyo sa kasunduang ito ay selyo nga ng Lingseng Laboratory. Kaya, Ginoong Lee, nakapagpasya ka na ba? Ginoong Lee, kung babawian mo ngayon, ang investment ngayong araw ay... Ay! Pasensya na talaga, Ginoong Lu. Kailangan kong isaalang-alang ang kinabukasan ng aking Lee's Pharmaceuticals. Napag-isipan ko na. Nang mabuti, napagpasyahan ko na makipagtulungan sa Wang's Pharmaceuticals. Mr. Lee, pakiusap. Isipin mong mabuti. Ang aming Tianchen Pharmaceuticals sa Haicheng ay hindi dapat maliitin. Mr. Lee, huwag kang mag-alala. Sa aming suporta, ang Lee's sa Haishi ay talagang nangunguna. Hindi ito basta-basta kahit sino. Ang makakapantay. Mr. Lee, ang desisyon mo ngayon ay talagang matalino. Maniwala ka sa akin. Ang pakikipagtulungan sa Wang's Pharmaceuticals ay tiyak na magdadala sa iyo ng iba't ibang oportunidad para sa pag-unlad. Ang pakikipagtulungan sa Wang's Pharmaceuticals ay ang pinakatamang desisyon na ginawa mo. Wala nang sasabihin. Nagpasya ako na makipagtulungan sa Wang's Pharmaceuticals. Napakasobra mo. Tiyak na magbabayad ka ng malaking halaga para dito. Wang Tianyi, ang negosyo ay parang digmaan, normal ang panalo at talo.
Pero pinapayuhan kita na mag-iwan ng kaunting puwang para sa magandang pagkikita sa hinaharap. Lu Chen, umalis ka na dito! Hindi ka welcome dito! Hindi ko kailangan ng iyong pagtanggap. May mga taong nagnanais sa akin sa loob. Lu Chen ngayon ay ang kaarawan ng binata ng Lu Group, ang kanyang ika, 26 na kaarawan. Hindi lamang sa Haicheng, lahat ng mayayamang pamilya ay magtitipon dito. At ito ang pinakamahalagang bahagi ng aming pagsuyo sa Lu Group. Talagang hindi ka namin papasukin. Ako naman ay naghanda ng regalo para sa binata ng Lu. Sa oras na iyon, tiyak na magiging mabuting magkaibigan kami. Ako ay iimbitahan siya para mag-invest sa Haishi Pharmaceutical Alliance. Ha ha ha. Ang aming pamilya Wang ay patuloy na aangat. Samantalang ang inyong Tianchen Pharmaceuticals ay lalamunin lang namin. Sobra na kayong nang aapi. Bakit ka naman sigurado na makikipagkaibigan ka sa binatang ito ng pamilya Lu? Ako naman ay isang top graduate ng Ivy League sa Amerika at tanging tagapagmana ng pamilya Wang. At ikaw ay isa lamang cute na graduate mula sa di kilalang universidad. Ano ang gagamitin mo para makipag-agawan sa aming mga nasa mataas na lipunan? Mukhang ang batayan ni Ji Wang sa pagkakaibigan ay edukasyon at katayuan sa lipunan. Pero sa tingin ko, ang binatang ito ng pamilya Lu ay tiyak na hindi sasang-ayon sa iyong pananaw. Nakakatawa. Hindi siya pumayag sa akin? Papayag siya sa'yo? Mukhang wala na akong masasabi kay Ji Wang. Umalis ka. Harangin siya? Bakit hindi pa dumarating si Xiao Chen? Malapit nang magsimula ang investment summit. Oo nga. Sana wala siyang naging problema. Tawagan ko kaya si... Bakit hindi niya sinasagot? Wala kaya siyang naging problema? Susundan ko siya. Ate, sasama ako sa iyo. Tara na. Si Lu Chen at ang kanyang Tianchen Pharmaceutical ay tuluyan ng bumagsak. Ang galing talaga ng pinsan ko. Pagbalik mo lang, natapos mo na agad. Ang laking proyekto. Kapag nalaman ito ng tito, tiyak na matutuwa siya. Ngayon, siguradong mapapanatag na ang tatay ko na hayaang ako ang mamahala sa kumpanya. Tay, sasabihin ko sa'yo. Kanina lang kasi, Wang Tianyi, hindi ba sinabi kong makipagtulungan ka sa Tianchen Pharmaceutical? Bakit ka nakiisa sa lahat ng biopharmaceutical companies at nanguna sa pag-iisa kay Lu Chen? Ano ba talaga ang ginagawa mo? anong ginagawa? Siyempre, pinapangunahan ko ang lahat para kumita tayong lahat. Tay, sasabihin ko sa iyo, mamaya lang, makukuha ko na ang patent ng Lingsheng Laboratory. Ikaw, sa bahay ka na lang maghintay at magbilang ng pera. Ikaw na gastador, gusto mo ba akong patayin sa galit? Ngayon, agad-agad, humingi ka ng tawad kay Lu Chen. Tay, gusto mo akong humingi ng tawad sa kanya? Hindi. Bakit lagi kang pumapanig sa apelyidong Lu? Sa inyong dalawa, may relasyon ba kayo? Siya ba ang iyong anak sa labas? Anak mo ba siya sa labas? Bastos ka. Noong una, ang bagay na ito ay hindi dapat ipaalam sa iba. Pero ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo, ang pinuno ng Lingsheng Laboratory. Kuya, malapit na ang oras. Tara na, maupo na tayo. Sige na, Tay. Hindi na kita kakausapin. Magsisimula na ang summit. Ang pinuno ng Lingsheng Laboratory ay ang ate ni Lu Chen. Naku. Hindi ko inaasahan na ang Wangs ay gagawin ito ng ganito kalupit. Mr. Lu, ngayong oras na ito. At tumatawa ka pa. Huwag kang mag-alala. Mamaya may hihiling. Napapayagan tayong pumasok. Xiao Chen, magsisimula na agad ang summit. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa pumapasok? Magsisimula na ang summit. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa pumasok? May pumipigil sa akin. Ano? Anong sabi mo? Sino ang ayaw kang papasukin? Nagbibiro ka ba? Ang summit na ito ay para sa iyo, espesyal na inihanda. Kahit sino ay pwedeng hindi pumasok. Ikaw lang ang hindi. Ano? Tama ba ang narinig ko? Ginoong Lu, ang party na ito ay inihanda para sa iyo. Nagbibiro ka ba? Hindi ba ito ay inorganisa ng Lu Group at Lingsheng Laboratory ng magkasama? Paano naman ito magiging para sa iyo? Ano ba talaga ang nangyayari? Kayo ang pumigil kay Xiao Chen at hindi siya pinapasok. Magpadala agad ng tao sa entrance ng summit. Ako ay empleyado ng Wang's Pharmaceutical. Manghahas ba kayong galawin ako? Ginoong Lu. Hindi ba ito ang pangkalahatang tagapamahala ng hotel? Ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng Lu Group.
At siya, Hindi ba siya? Ang dalawang nakakainis na ito, itapon ninyo palabas. opo, Xiao Chen, pumasok ka na muna. Ako at si Sanji ang bahala dito. Mga minamahal na panauhin, pasensya na po. Dahil ang pinakamahalagang tagapag-ayos ay hindi pa dumarating. Kaya, pansamantalang ipinagpapaliban ng 20 minuto ang summit. ano ba yan? Bilang organizer, huli pa rin siya. Pinapahintay niya tayong marami. Nakaupo lang dito at naghihintay. Bakit ganito kalaki ang karangyaan? Huwag kang magsalita ng walang pakundangan. Siya ang pinuno ng Lingsheng Lab. Kahit maghintay tayo sa kanya ay nararapat lang. Dapat sabihin, ang birthday na ito ay talagang marangya. Narinig ko na si Lu Xiao ay nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Lu at labis na minamahal. Kaya naman, siguraduhing makipagkaibigan kay Ginoong Lu ng mabuti, mag-iwan ng magandang impresyon. Huwag hayaang magkaroon ng gulo. Alam ko na, Inaanyayahan ang tagapag-ayos ng summit, si Miss Lu Yue, na magbigay ng talumpati. Luyue. Ang pangalang ito ay pamilyar. Parang narinig ko na saan man. ito ba ay hindi si pangalawang binibini ng pamilya Lu? Ang nangungunang propesor ng pananaliksik na si Lu Yue? Siya nga. Siya ang lumitaw sa pagtanggap sa pagbabalik ni Tian Tian, ang pangalawang binibini ng pamilya Lu na si Lu Yue. Magandang araw sa lahat. Ako ang pinuno ng Lingsheng Lab, si Lu Yue. Ang pinuno ng Lingsheng Lab ay ang pangalawang binibini ng pamilya Lu pala. Ang kapatid kong lalaki ay nagtatag ng isang kumpanya ng biomedical. Nag-aalala siya sa teknolohiyang biomedical sa bansa. Ay malayo sa likod ng mga kumpanya sa ibang bansa. At nagkataon lang, ako ay sumasaliksik sa paksa ng cell gene. Hiniling niya sa akin na gumawa ng isang nakakapagpagaling ng cancer o gamot para sa genetic na sakit. Ang gamot na ito ay pala si Profesor Lu, espesyal na ginawa para sa kapatid na lalaki. Ang pangalawang binibini ng pamilya Lu, sobrang lambing sa kapatid na lalaki. Pinsan si Ginoong Lu ay pala kakumpetensya natin sa biomedical. Napakagaling. Simula ngayon, kay Ginoong Lu, may magkakapareho tayong usapan para sa atin. Ito ay isang napakagandang balita. Sa iyong talento at kakayahan, tiyak na magiging magkaibigan kayo. Ang kapatid kong lalaki ay buong pusong nakatuon sa upang ang mga biomedical na kumpanya sa bansa magkaisa bilang isa mahigitan ang ibang bansa. Siya pa nga ay kusang nag-aalok sa ilang kumpanya ng tulong pinansyal. Ngunit ngayon, lang, may nangyaring nakakalungkot. Ang kapatid kong lalaki bilang pangunahing panauhin ngayon ay pinigilan ng ilang tao sa pintuan ng venue at hindi siya pinapasok. Sino iyon? Ang lakas ng loob, Mang Api, kay Ginoong Lu. Oo nga, ito ay parang hinahamon ng kapalaran. Talagang sawa na sa buhay. At sa ngayon, siya ay nasa pintuan ng banquet hall. Hindi ba si Lu Chen ang nakatayo sa pinto? Bakit si Wang Tianyi? Ikaw, walang utang na loob. Tay, bakit mo ako hinampas? Anong nangyari? Alam mo pa bang ako ang tatay mo? Nakinig ka ba sa sinabi ng tatay mo? Kung ako ay nahuli ng isang hakbang ngayon, ang pamilyang Wang ay tuluyang masisira sa iyong mga kamay. Tay, ano ba talaga ang sinasabi mo? Bakit ka galit na galit? Nahihiya ka pa bang tanungin ako? Kung bakit ako galit? Noong una, ibinigay ko sa iyo ang kumpanya. Ano ang sinabi ko sa iyo? Sinabi kong makipagtulungan ka sa Tianchen Pharmaceutical. Sinabi kong makipag-ugnayan ka ng mabuti kay Lu Chen. Pero ikaw, magaling ka. Sinalungat mo si Lu Chen sa likod ko. Ang galing mo talaga. Ang galing. Akala ko kung ano ang problema. Iyon lang pala. Ayaw ko lang makipagtulungan sa kanya. Ano ngayon? Ang sinabi ko sa iyo sa telepono. Hindi pa ba sapat? Binaliwala mo lang. Alam mo ba kung sino si Lu Chen? Ay, sige na tay. Ngayon, inorganisa ko na ang lahat ng pharmaceutical ng HAI at ginawa itong High Pharmaceutical Alliance at pinalis ko. Ang kumpanyang Tianchen sa grupo. Sa oras na iyon, aagawin ko ang kumpanya ni Lu Chen at sasakupin. Ganito. Hindi ba sapat ang ginawa ko? Tama, Wang Tianyi. Si Lu Chen ang sadyang nagbababa ng presyo at sumasalungat sa lahat. Wang Tianyi ang siyang namumuno sa ating lahat upang yumaman tayong lahat. Wala siyang maling ginawa. Salamat kay pangkalahatang tagapamahala Wang. Ang ating alyansang ito ay naitatag dahil sa kanya. Ikaw, kayo. Ikaw, suwail na anak. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, humingi ka ng tawad kay Lu Chen.
Mag-sorry? Pinapasabi mo akong mag-sorry sa kanya? Pwe, bakit ako dapat humingi ng tawad sa taong iyon? Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Dali, pumunta ka at humingi ng tawad. Alam mo ba si Lucien? Anong uri ng tao siya? Pumunta ka doon. Tay, syempre alam ko kung sino siya. Pinasasabi mo akong mag-sorry sa kanya. Sino siya para maging kalaban ko? Hindi. Wala siyang karapatang maging kalaban ko. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang talunan. Ikaw, anak ko. Dali, pumunta ka at humingi ng tawad. Kung hindi, ang angkan nating Wang ay masisira sa iyong mga kamay. Tay, binubugbog mo na naman ako? Bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang dapat hampasin. Dali, pumunta ka at mag-sorry at umalis na. Hindi ako pupunta. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang taong mas mababa ang pinag-aralan kaysa sa akin. Hindi ako pupunta. Tumayo ka ng maayos. Mr. Liu, kasalanan ko ito. Hindi ko siya naturuan ng maayos. Dinala ko siya para humingi ng tawad sa iyo. Mr. Wang, sobra naman kayo. Wala kayong kinalaman dito. Si Mr. Wang ay gumawa na ng kanyang sariling desisyon. Bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Ano bang espesyal sa kanya? B. Ikaw. Kasalanan ko lahat ito. Bata pa siya at mainitin ang ulo, hindi pa marunong. Ako na lamang ang humingi ng tawad sa iyo para sa kanya. Ako na ang humingi ng tawad sa iyo para sa kanya. Chairman Wang, sobra kayong magalang. Hindi ko na ito iisipin. Pero sana si Mr. Wang ay matutong rumespeto sa iba. Sapagkat sa industriyang ito, Walang permanenteng panalo. Ang pakikipagtulungan sa Wangs hindi ko na ito isasaalang-alang. Hindi ko na ito isasaalang-alang. Ngayon, tawagin natin ang aking kapatid na magbigay ng talumpati sa entablado. Uy, nasaan ang binatang si Lu? Sabi kasi kanina nasa pintuan pa siya. Bakit hindi ko siya makita? Si Lushing? Ay, si Lushing. Siya, ang aking idolo. Lu Xing. Okay ka lang ba? Binubuli ka ba nila? Sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa'yo. Hindi nila ako magagalaw. Noong nakaraan pa, gusto na kitang tanungin. Anong relasyon mo sa kanya? Anong pakialam mo? Hindi ka welcome dito. Lu Xing, nag-aalala ako sa'yo. Natatakot ako na baka lokohin ka niya. Ang taong ito ay mahilig sa kagandahan at pakitang tao. Napakalalim ng kanyang pag-iisip. Ang salitang ito ay angkop para sa pamilya Xie. Lucien, huwag mong isipin na ang pag-imbita ng isang artista ay sapat na para suportahan ka. Ito ang Lu Group at ang Investment Summit ng Lingsheng Lab. Hindi ito konsyerto. Mukhang hindi nyo pa naiintindihan kung sino talaga ang bida sa party na ito. Sino ba talaga? Sana'y itatapon ko kayo dito. Pero ngayon, gusto ko talagang makita yung itsura nyo kapag nalaman nyo ang katotohanan. At ikaw, dilat na dilat, ang mga mata mo at tumingin kang mabuti. Tama na ate. Umalis na tayo. Anong sinabi mo, ate? Ano? Siya? Siya pala ang kapatid ni Lushing. Sobrang mahal niya ang kapatid. Sobrang pinoprotektahan ni Lushing siya. Paano naman nangyari iyon? Paano ka naging ate niya? Hindi ako ate niya. Ako ang ate mo. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Fan kita. Matagal na kitang gusto. Paano ka naging ate niya? Wala akong fan na ganito kababaang asal, na mahilig magkalat ng kasinungalingan. Ang laking pagkakamali ng anak kong si Xiao Xuan. Bakit niya nagustuhan ng isang artistang walang moralidad? Chen, umalis na tayo. Presidente Lu, pagkakamali lang ito ng anak ko. Nasira ang kontrata ng dalawang pamilya. Kakabalik lang niya mula sa ibang bansa. Hindi niya alam ang limitasyon. Pwede mo siyang paluin o pagalitan, pero huwag mong kanselahin ang partnership. tatay tingin ko, ikaw talaga ang nalilito. Naitatag ko na ang Heist Pharmaceutical Alliance. Ngayon, talagang kaya kong makuha ang investment. Sa oras na iyon, makukuha ko ang gamot mula sa Lingsheng Laboratory. Hindi mo kailangang makipagtulungan sa kanila. Siya ay hindi talaga kapantay natin. Chairman Wang, hindi ko sinasadyang hindi ka bigyan ng konsiderasyon. Si Mr. Wang mismo ang pumili. Okay lang naman, di ba? Talagang walang utang na loob. Ikaw, Itong anak na ito, sinasagip ko ang buhay ng pamilya Wang. Alam mo ba ang ginagawa mo? tatay, sinasaktan mo na naman ako dahil sa kanya? Sige, sasabihin ko sa iyo. Kung ngayong araw na ito ay gusto mong ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa kanila, dadaan ka sa bangkay ko at tatapakan. Malas ang iyong pamilya. Talagang malas ang pamilya. Naniniwala ka sa isang tagalabas? Hindi naniniwala sa sarili mong anak? Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw na ito, talagang kaya kong makuha ang investment. Sa oras na iyon, gusto kong lamunin ang Tianchen Pharmaceutical. Gusto kong pagsisihan ninyong lahat. Katawa-tawa. Ito talaga ang buong buhay ko na pinaka-nakakatawang narinig. President Lu dapat, hindi ko na ibinigay ang kumpanya sa kanya. Lahat ng ito ay pagkakamali sa aking paghuhusga. Chairman Wang, noong una, dahil matanda ka na, bala ko pang makipag-renew sa iyo. Ngunit ngayon, ang pag-uugali ni Mr. Wang ay sobrang nakakadismaya. Kaya nagpasya ako na hindi na kailanman makikipagtulungan sa Wang's Pharmaceutical, ano pa man.
Di na makikipag-partner sa Wang's Pharma. Wala nang anumang partnership. Ayaw nyo kaming partneran. Sa susunod, magmamakaawa ka lang sa akin. Ay, hindi. Kahit lumuhod ka at magmakaawa sa akin, hindi kita titingnan kahit isang saglit. Tumigil na kayo. Si Lu Fei iyan, anak ng bilyonaryo. Siya ang CEO ng Lu Group. Kayo na naman ang nang-aapi kay Chen. Magandang araw, Ginoong Lu. Ako si Wang Tianyi ng Wang's Pharma. Wang Tianyi, ikaw ang bumuo ng Anong Medical Alliance at pinalabas ang Tianchen. Oo, ako nga. Nagtayo ako ng Heis Pharma Alliance. Para sa lahat ng kumpanya ng Heis, magtulungan sa isa't isa. Lumalaki ito araw-araw. Pwede kayong mamuhunan sa amin. Tungkol sa Tianchen Pharma, hindi sila karapat-dapat sumali. Tungkol sa Tianchen Pharmaceutical sila, ay hindi karapat-dapat sumali sa amin. Mr. Lu, lalo na sa Lingsheng Laboratory sa ilalim ng patent, ang aming negosyo ay lalong umuunlad. Tama po, Mr. Lu. Ang aming kakayahan ay higit pa sa Tianchen Pharmaceutical. Ang pakikipagtulungan sa amin ay ang pinakamabuting pagpipilian ninyo. Bakit ninyo akala na nagtatag kayo ng samahan ay mag-i-invest ako sa inyo? Mula nang minana ninyo ang Lu Group, lumikha kayo ng sunod-sunod na himala. Kayo ay isang tunay na henyo. Naniniwala ako sa inyo na tiyak na gagawa kayo ng pinakatamang desisyon. Tama ang sinabi mo. Ang aking desisyon ay laging tama. Ang aking desisyon ay... Hindi kayo bibigyan ng puhunan. Ano? Bakit? Ang sino mang mang-api sa aking nakababatang kapatid ay kalaban ng aming pamilya Lu. Ate, Bunso, Ano? Magkapatid sila. Magkapatid, sina Lu Fei at Lu Chen ay parehong Lu, kaya pala. Ngayon, naging katawa-tawa na ito. Ang Wang's Pharmaceutical ay gustong alisin ang Tianchen Pharmaceutical para makuha ang investment ng Lu Group. Hindi nila inaasahan na magkapatid sila. Ngayon, talagang binato ang sarili ng bato sa sariling paa. Kayo ay magkapatid? Kung siya ba talaga ang kapatid ni pangkalahatang tagapamahala Lu? Kung gayon, ang birthday party ngayong araw. Kung gayon, ang investment ngayong araw. Hindi ba? G. Lu, talaga po bang kapatid kayo ni pangkalahatang tagapamahala Lu? Dati bakit hindi nyo nabanggit? Ang mga bagay pampamilya ng aming Lu, ano ang kinalaman mo? Lu Chen, ikaw talaga ang binatilyo ng pamilyang Lu? Ang apo ng pinakamayamang tao? Imposible. Kung siya ay apo ng pinakamayaman, hindi siya maghuhugas ng plato para sa baon sa pag-aaral. Hindi ako naniniwala. Noong siya ay nag-aaral, nag-a-apply pa siya ng scholarship. Paano siya magiging? Mukhang nagdududa kayo sa pagkakakilanlan ni Xiao Chen talaga. May gana akong sagutin kayo. Sino mang mang-aapi kay Xiao Chen? Kami bilang mga ate ay hindi patatawarin. At lalo na ngayong araw ay kaarawan ni Xiao Chen. Ipaalam ninyo, putulin ang lahat ng ugnayan sa Wang's Pharmaceutical at sa pamilyang Si, lahat ng kumpanya na may kaugnayan sa kanila. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan. At sa hinaharap, ang sino mang makikipagtulungan sa Wang's Pharmaceutical o sa pamilyang CA ay magiging kaaway ng aming pamilyang Lu. Uyano? Ano? Lahat ng partners ay nagkansela ng partnership. Wang Zong, ano ang gagawin natin? Biglang nagkansela ang Lu Group ng partnership sa atin. Nagkansela ng partnership? Hindi pwedeng magkansela. Kung hindi, masisira ang pamilya Shi. Hindi pwedeng magkansela. Hindi talaga. Lu Chen, 8 taon tayong magkasama. Napakabait mo. Mahal na mahal mo ako. Hindi ka naman ganyan kasama, di ba? Tama ba? 8 taon? Sabi ko na nga ba? Ang mga taong ito'y bulag ako. 8 taon, parang pinakain ko lang sa aso. Lumayo ka. Sino bang nagpahawak sa'yo kay Chen? Lu Chen, ngayon ko lang na-realize na mali ako. Ang dati kong ginawa ay mali, pero kung sinabi mo lang noon na ikaw ang binata ng pamilya Lu, hindi sana nangyari ito. Sa huli, kasalanan mo rin naman ito. Ngayon, sinisisi mo pa ako? Natutuwa ako na hindi ko sinabi ang totoo noon. Kung hindi ko makikita ang iyong pagiging mapagpanggap at walang hiyang ugali. Lu Chen, Alisin mo ang maruming kamay mo. Tian, mukhang magbabago na ang takbo ng Haishi. Wang, Sheng at Xie, sila na talaga ang tapos. Bakit kasi ang mga inaway nila, ang pamilya Lupa? Si Lu Chen ay nag-iisang anak ng Lu. Ang pamilya Lu, iniingatan nila siya. Ngayon, talagang nasa peligro sila. Lu Chen, pakiusap. Huwag mong itigil ang partnership. Pwedeng mo akong saktan?
o pagalitan hindi ako magrereklamo. Pasensya na. Hindi ako kabilang sa pamilya ninyong Xie. Wala akong ugaling manakit o manginsulto. Ginoong Lu, dapat hindi kita inaapi noon. Babawiin ko ang sinabi ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako, okay? Tama na. Hindi mo kailangang magkunwari. Hindi ka naman talaga nagsisisi. Galit ka lang talaga. Hindi namin. Lu Chen, sabihin mo kung paano ka mapapatahimik. Susunod kami sa'yo ngayon. Oo, Ginoong Lu, kung ano ang sasabihin mo, gagawin ko. Ano? Mr. Wang, sinabi mo kanina, kapag pumirma ang tatay mo sa kontrata, dadaan muna siya sa katawan mong patay. Sinabi mo rin, kahit lumuhod ako sa harap mo, hindi mo man lang ako titingnan. Ginoong Lu, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Pasensya na. Hindi na mauulit. Patawarin mo na ako, Ginoong Lu. Xiao Chen, huwag kang magpadaig. Huwag mong palampasin ang ganyang tao. Itay, iligtas mo ako. Magsalita ka, para sa akin. Ginoong Lu, para sa aking ama, pakiusap. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ginoong Wang, ang mukha ng iyong ama. Noong paulit-ulit mo akong ininsulto, ay nawala na. Lu Chen, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pakiusap, bigyan mo ang aming pamilya Xie ng isang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat. Karapat-dapat ka ba? Huwag mo akong hawakan, nadidiri ako. Ginoong lululuhod ako at hihingi ng tawad. Pakiusap, magpatawad ka. Iwanan mo ang aming pamilya, Xi. Ang inyong pamilya Xie, hindi ba kayo mahilig sa pantay na katayuan? Ginoong Lu, si Xie Tian na nagudyok noon. Ikaw ay magpapatawad. Tumahimik ka. Naitala na ng CCTV. Ikaw, ang nagtumba sa waiter at nagtapon ng alak. Akala mo hindi namin malalaman. Ginoong Lu, ang ating partnership, pwede naming isuko ang lahat ng kita. Pakiusap, bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang pamilya Wang na magbago. Chairman Wang, iniinsulto mo ba ako? O iniinsulto mo ang pamilya Lu? Hindi. Ang aking anak ay hangal. Pakiusap, para sa aking katandaan. Tama na, palabasin silang lahat. Ayaw ko nang makita sila sa aking paningin. Palabasin sila. Pumunta kayo rito, palabasin silang lahat. Ayoko na silang makita muli sa aking paningin. Palabasin silang lahat. Lu Chen, anong yabang mo? Umaasa ka lang sa pamilya mo kaya mo akong daigin? Kahit mamatay ako, hindi kita pakakawalan. Patay? Wala kang karapatang magwala dito. Pumunta kayo rito. Palabasin sila. Mula ngayon bawal kayong pumasok sa anumang negosyo ng Lu. Lolo, Chen, dinalhan ka ni Lolo nang iniwan ng iyong ina para sa iyo. Lolo Lu, ako si Xie Zhengguo ng pamilya Xie dahil sa dati nating ugnayan sa negosyo. Pamilya Xie, noong araw, lumuhod ang tatay mo sa harap ko at nagmamakaawa na bigyan ko siya ng puhunan. Ni hindi ko siya pinansin. Chen, anong balak mo sa kanila? Wang Pharmaceutical hindi patas na kompetisyon. Sundin ang legal na proseso. Tungkol naman sa pamilya Xie, gusto ko silang maranasan. Ang mablock sa buong internet. Hindi mo ito pwedeng gawin. Ang ate ko ay nasa Germany. Ate mo? Hindi nyo pa alam, di ba? Ang ate mo ay isang sa ibang bansa, umaasa sa pag-iinom kasama ng mga lalaki para makuha ang research resources, isang akademikong seductress. Ang mga screenshot ng email na ito, kailangan mo bang ipadala ko sa media? Imposible ito. Pumunta kayo rito. Ang mga taong ito na walang kinalaman, palabasin ninyo lahat. Oy. Oy! Lu Chen, Lolo Lu. Matagal na kaming naghihintay. Xiao Chen, ikaw na ang magsasalita sa entablado. Sa wakas, tapos na ang lahat. Maaari na nating ipagdiwang ang kaarawan ni Chen Chen. Tara na. Tara, Lolo. Susunod, inaanyayahan namin ang chairman ng Tianchen Pharmaceutical, Lu Chen, para magbigay ng talumpati. Malaking karangalan na anyayahan kayo sa summit na ito. Ngayon, hindi lamang ako sa inyo magpapakilala ng isang bagong binuo na ineksyon para sa gene therapy. At inaanyayahan ko rin ang mas maraming kasosyo. Sama-sama nating gawin ang industriya ng biomedical. Lumago patataging malampasan ang mas maraming kanser at genetic na sakit. Ito ang unang hakbang ng mahabang paglalakbay at isang hakbang na naglalatag ng pundasyon
Naniniwala ako Ang ating industriya ng biomedical. ay tiyak na magiging mas maluwalhati. Salamat sa inyong lahat. Mamumuhunan ako ng 20 milyon bilang panimulang pondo ng proyekto para sa produksyon at pananaliksik ng gamot. Sabay nito, ito rin ay regalo sa kaarawan para sa aking kapatid na lalaki. Maligayang 26 na kaarawan sa kanya. Mamumuhunan ako ng 10 milyon para sa aking kapatid na lalaki bilang regalo sa kanyang kaarawan. Ang laki ng handog! Ito ang iniwan ng iyong ama at ina na Jade Dragon Pendant para sa iyo. Ngayon ay ibinibigay ko sa iyo. Sana ay makamit mo ang mithiin ng pamilya. Protektahan ang kapayapaan ng bayan. Salamat, Lolo. Tiyak na hindi ko bibiguin ang iyong tiwala. Xiao Chen, maligayang kaarawan. Salamat, Lolo. Salamat, mga ate, tatay, nanay. Tiyak na hindi ko bibiguin ang inyong mga inaasahan. Gagawin kong ang mas maraming mamamayan ay makagamit ng mas murang at mas epektibong gamot. Mabuti. Xiao Chen. Ito ang Tianchen Pharmaceutical, ang financial statement ng nakaraang 3 buwan. Ang kumpanyang itinatag mo para kay Shi Tian ay matagumpay nang na-list sa stock market. At saka, bunso, ang Xie Group ngayon ay hindi na makayanan at nagbangkarote na. Ang nangyaring akademikong pandaraya ni Xie Tian ay nahukay ng mga tao. Siya na ngayon ay naging isang biro sa buong industriya ng biomedical. Matagal nang wala akong relasyon kay Shi Tian. Kahit ano pa ang mangyari sa kanya, wala na akong pakialam. Chen, sobrang pagsisikap mo na pwede ka nang magpahinga. Huwag mong sobrahan ang sarili mo. Hindi pa sapat. Gusto kong ang Tianchen Pharmaceutical ay maging isang tunay na kumpanya ng gamot para sa masa at makatulong sa mundo. Kung malalaman ng nanay mo, tiyak na ipagmamalaki ka niya. Ito ang bagong plano na ibinigay sa iyo ng lolo. Plano ng pagpapalawak ng pharmaceutical sa Southeast Asia. Kailangan mo ba ng tulong mula sa lolo? Hindi na lolo ako na ang mag-uusap. Pero, pwede bang umutang ako ng puhunan? Hahaha, pilyong bata. Nakikipag-usap ka pa ng utang sa lolo. Kung magkano ang kailangan, kunin mo lang.